Hello mga master! Welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga master no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 5051-5070. Kabanata 5051. Taran umiling-iling. Hindi kinakailangan. Nabanggit ni Emperor Ryan na nilikha ni Haring Marcy Ice ang banal na martial art at ang landas ng Marcy Ice. Kaya, maraming taon na ang lumipas. Walang nakakaalam kung hanggang saan siya nakarating sa landas ng Marcy Ice. Kung ang kanyang banal na martial art ay hindi matagumpay, hindi siya magiging tugma ko. Kung ito ay, malalaman lamang natin kung sino ang mas malakas pagkatapos makipaglaban. Panipi. Nang marinig iyon, ang alagad bago ay natigilan si Taran. Pagkatapos, sinabi niya, maaaring pigilan ni Haring Marcy Ice si Zayden, na mayroon ang puso ng Endlos. Nangangahulugan ba ito na magagawa mo rin? Gayunpaman, nahirapan ka sa labanan sa kabuluhan. Arena. Hindi iyon dapat. Lohikal na pagsasalita, dapat mong pigilan ang mga Grand Patriarch mula sa mga nakatagong sekta. Panipi. Hindi nag-abala si Taran na ipaliwanag ang kanyang sarili dahil walang alam na alam kung paano nakakatakot ang mga Grand Patriarch mula sa nakatago. Ang mga sekta ay, si Lennox Zale ng Mount Genesis at Franco Takman ng Mount Taba ay kilala sa panahon ng Emperor Raya. Bagaman hindi sila lumahok sa labanan, napakalakas pa rin sila. Hindi pa nila ipinakita ang kanilang buong kakayahan. Ang kanilang tunay na kakayahan ay malakas at nakakatakot. Kahit na, madali itong pigilan ni Taran kung haharapin niya sila ng paisa-isa. Gayunpaman, kung ang lahat ng mga ito ay sumalakay ng sabay-sabay, mahirap para kay Taran na hawakan ang mga ito. Kahit na ang pagpatay tungkol sa 10 sa kanila at nasugatan ang isa pa ay magiging isang kamangha-manghang pag-asa. Bumaba. Iniwan ni Taran ang kanyang kamay. Matapos umalis ang alagad, ipinikit ni Taran ang kanyang mga mata upang magpahinga. Naniniwala siya na hahanapin siya ni Haring Marcy Ice. Ang dalawa ay magkakaroon ng labanan. Ang sinumang nanalo ay ang numero 1. Powerhouse ng Endlos. Kahit na hindi ito magiging labanan sa buhay o kamatayan, magiging isang labanan ng karangalan. Bilang isang magsasaka, lalo na ang isa sa tuktok ng pyramid, pinahahalagahan ni Taran ang bawat kalaban at bawat pagkakataon ng A. Mahusay na katugma sa labanan. Ayaw niyang makaligtaan ang labanan na ito. Kahit na hindi siya hinanap ni Haring Marcy Ice, hahanapin niya si Haring Marcy Ice. Ngayon, kailangan ni Taran na ayusin ang kanyang estado ng pag-iisip at maghintay para sa pagdating ni Haring Marcy Ice. Kasabay nito, inaayos din ni Haring Marcy Ice ang kanyang estado ng pag-iisip. Sa isang planeta na wala sa mga nabubuhay na nilalang, umupo siya gamit ang kanyang mga binti. Pinalabas niya ang isang kakilakilabot na aura. Parang papunta na siya sa ika-15 ranggo ng landas ng Marcy Ice. Sina Haring Marcy Ice at Taran ay parehong nag-aayos ng kanilang estado ng pag-iisip. Ang balita na nais ni Haring Marcy Ice na tunggalian laban kay Taran na kumalat sa buong 10 distrito. Maraming mga powerhouse ng 10 distrito ang sumugod sa distrito ng Hazif, handa nang panoorin ang pinakakapana-panabik na labanan sa mundo. Maging ang mga Grand Patriarch ng Mount Genesis at Mount Taba, Lennox at Franco, ay lumabas sa mga bundok. Ang mga powerhouse ay ang nakaligtas sa pagkubkob ni Taran. Lahat sila ay malakas, ngunit hindi nila nais ang anumang mga pamagat. Sila nais lamang na mabuhay ng ligtas sa Endlos. Ang lahat sa Endlos ay inaasahan ang labanan. Gayunpaman, si Haring Marcy Ice ay hindi nagpakita sa distrito ng Hazif. Sa isang lugar sa Endlos, naghihintay si James. Samantala, si Haring Marcy Ice ay nagmumuni-muni sa pag-iisa sa isang pagbuo ng oras. Sa ranggo ng paglilinang ni Haring Marcia, maaari niyang kontrolin ang oras sa kalooban. Bagaman libo-libong taon lamang ang lumipas sa labas ng mundo, si Haring Marcy Ice ay nagtatanim sa oras. Pagbubuo ng mahabang panahon.
Si James ay hindi na natiling idle sa oras na ito. Siya ay sinusubukang lumapit kay Thea. Nakalulungkot, hindi pinansin ni Thea si James. Kaya, si James ay nakaramdam ng asol. Noon lang, nagkalat si Haring Marcy Ice ng pagbuo ng oras at tumayo bago itago ang kanyang mga kalamnan. Sa isang ngiti, sinabi niya, "Maaari ba tayong magtungo ngayon?" Sinulyapan ni James si King Marcy Ice at tinanong, "Naabot mo na ba ang 15 ranggo ng landas ng Marcy Ice?" Ngumiti si King Marcy Ice ngunit hindi sumagot sa tanong ni James. Nagsimula siyang maglakad patungo sa endless na walang bisa. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5052. On Mount Hazifov ang Hazif District, mga powerhouse mula sa 10 distrito na natipon sa pagpasok kahit na hari. Hindi pa dumating si Marcy Ice. Ang mga powerhouse ay naruroon upang mapanood ang pinakakapana-panabik na labanan sa mundo. Nais nilang malaman kung sino ang mas malakas na taran, na pinalo si Zayden, o si Haring Marcy Ice, na dinurog si Zayden sa isang suntok. Hindi binuksan ni Taran ang gate, kaya ang mga powerhouse mula sa Endless ay hindi makapasok sa Mount Hazif. Maaari lang silang maghintay. Sa labas, sa pagitan ni Haring Marcy Ice at Emperor Casey, sino ang mas malakas? Mahirap sabihin, ngunit batay sa kanilang talaan, dapat na mas malakas si Haring Marcy Ice. Tinalo ni Emperor Casey si Zayden, habang dinurog ni Haring Marcy Ice si Zayden sa isang suntok. Sa palagay ko mayroon silang katulad na lakas. Hindi mabilang na mga nabubuhay na nilalang ay nakikibahagi sa talakayan. Mula sa malapit na distansya, lumakad ang isang lalaki at babae. Sila ay sina Zayden at Zizzle ng lahi ng Doom. Dahil ito ay isang labanan ng pinakamalakas, nais nilang magkaroon ng isang hitsura. Maaari kang magpasya, panipi. Ang labanan ay gaganapin kung saan matatagpuan ang Chaos Tablet. Nagpasya si Haring Marcy Ice sa lugar na ito. Pagkatapos, siya kumaway ang kanyang kamay, at isang liham ng hamon ang lumitaw sa kanyang kamay. Ibinigay niya ito kay James at sinabing, "Narito ang liham ng hamon." Panipi. Tulad ng malapit ng kunin ni James ang liham ng hamon, humakbang si Hetsema. Sa pamamagitan ng isang maliwanag na ngiti, sinabi niya, "Saint Zuriel, iwanan mo ito sa akin." Panipi. Habang nagsalita siya, tiningnan niya si Haring Marcy Ice at tinanong, "Maaari ba ako?" Walang malasakit, sinabi ni Haring Marcy Ice, "Hanggang sa iyo." "Sige na." Walang malasakit din si James. Kinuha ni Hetsema ang liham ng hamon at nagmamadali sa Mount Hazif ng Hazif District. Sa kabilang banda, sina James, Haring Marcy Ice, at Thea ay nakatayo sa walang bisa. Bago magsimula ang labanan, inaasahan na ni Thea ang labanan ng pinakamalakas. "Tiwala ka ba sa pagpanalo?" Sinulyapan ni Thea si Haring Marcy Ice. Si Haring Marcy Ice ay napakalakas sa pag-iisip. Kahit na siya ay may away na darating, nanatili siyang kalmado. Sinabi niya, "Ang tagumpay ay hindi mahalaga. Ang mahalaga ay pagkatapos ng labanan na ito, ang katanyagan ng Orstellan sect ay kumakalat sa buong 10 distrito." Pagkatapos, kahit na ang mga nabubuhay na nilalang na hindi inanyayahan ay maaaring dumalo sa Orstellan Convention sa Orstellan sect. Panipi. Huwag pakinggan siya, seryoso ni James. Nagpapanggap siyang mahina. Ngayon, inaangkin niya na hindi niya matatalo si Taran, ngunit kailan talagang ginagawa niya, magpapakita siya. Panipi. Nang marinig iyon, hindi nagsalita si Thea. Naghintay ang tatlo. Samantala, kinuha ni Hetsema ang liham ng hamon at tumungo sa Mount Hazif. Siya ay nasa ranggo ng Chaos ng Kwasi at maaaring mabilis na gumalaw. Di nagtagal, nakarating siya sa Mount Hazif. Sa labas ng Mount Hazif, hindi mabilang na mga nabubuhay na nilalang na natipon. Ang mga maaaring manood ng labanan ay lahat ng mga kilalang numero sa Endless. Lahat sila ay Grand Patriarchs of Sects, Clan, mga pinuno, at matatanda. Swoosh! Sa malayong walang bisa, nagbago ang puwang. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5053. Dumating na ba siya? Hindi mabilang na mga nabubuhay na nilalang ang lumingon at tumingin sa malayo. Gayunpaman, sa ilalim ng mga titig ng marami, hindi lumitaw sina Haring Marcy Ice at Saint Zuriel. Sa halip,
Isang hindi kilalang buhay na nilalang. Nagpakita, siya ay si Hetsema, na dating kilala bilang Carson. Siya ay sikat sa Chaos District, ngunit wala siya sa 10 distrito. Maraming mga nabubuhay na nilalang ang hindi alam kung sino siya. Sino siya? Narito ba siya upang panoorin din ang labanan? Dahil mayroong isang mabilis, naisip ko na ito ay sina Haring Marcy Ice at Saint Zuriel. Ang mga tinig ng mga talakayan ay malakas. Ito siya. Sa labas ng Mount Hazif, maraming mga nabubuhay na nilalang ng lahi ng tao. Maging sina Jacopo, Noel, Winnie, Zane, at iba pa ay dumating. Nandito silang lahat upang sumali sa saya. Siya ang ilegal na anak ng tatay, sabi ni Jacopo. Sinampal ni Winnie ang likuran ng ulo ni Jacopo. Paano mo masasabi iyon? Kapatid pa siya, pagkatapos ng lahat. Ang brat na ito ay nais na paksain ang lahi ng tao sa huling oras, hindi maiwasang sabihin ni Noel. Sige, itigil mo na. Tumayo si Zane. Sa di kalayuan, si Hetsema ay humakbang sa walang bisa at lumakad pasulong. Di nagtagal, nakarating siya sa pasukan ng Mount Hazif. Carson, hinahanap kita. Lumitaw si Winnie sa kalangitan at bago ang Hetsema. Tumingin siya sa kanya at sinabing, "Nasaan ka na? Hinahanap ka namin. Dahil narito ka, huwag umalis. Bumalik ka sa amin at bumalik sa pamilya." Panipi, sinulyapan ni Hetsema si Winnie. Mapagmataas, sinabi niya, "Wala kang negosyo dito. Ipinadala ako dito ng aking guro upang magdala ng A. Sulat ng hamon." Panipi, ang iyong guro. Natigilan si Winnie. Si Hetsema ay smug. Inscan niya ang mga nabubuhay na nilalang sa ilalim niya at malakas na sinabi, "Tama iyon. Ang guro ko ay si Haring Marcy Ice ng ang Orstellan sect." Panipi, habang nagsasalita, kinuha niya ang sulat ng hamon ni Haring Marcy Ice. Ang liham ng hamon ay sinamahan ng isang kakilakilabot na kapangyarihan. Napakalakas nito na pinigilan nito ang lugar. Ang kapangyarihan ng isang sulat lamang ng hamon ay maaaring mapigilan ang hindi mabilang na mga buhay na nilalang. Si Winnie, na nakatayo sa kalagitnaan ng hangin, ay hindi rin mapigilan ang kapangyarihan. Nahulog siya sa lupa ng halos. Sa ibaba, maraming mga nabubuhay na nilalang ang hindi makayanan ang presyon at lumuhad, nanginginig. Nang makita iyon, nakaramdam ng kasiyahan si Hetsema. Ngumiti siya. Kasabay nito, ang kanyang pagnanais para sa lakas at kapangyarihan ay lumakas. "Emperor Casey, Hetsema ako. Narito ako upang maihatid ang liham ng hamon sa utos ng aking guro. Mangyaring buksan ang gate." Sabi ni Hetsema. "Hetsema, hindi ba siya Carson? Binago ba niya ang kanyang pangalan?" Ang mga nabubuhay na nilalang na hindi alam ang katotohanan ay nalilito. Tungkol sa mga hinala, si Hetsema ay tumayo sa walang bisa at sinabi, "Dati akong naging Carson, ngunit ngayon, bumalik ako sa aking pamilya. Ako ay mula sa lahi ng tao. Ang aking biolohikal na ama ay si James ng human race, at ang aking ina ay Thea, ang matron ng human race. Ang aking guro ay si Haring Marcy Ice, at ang aking ama na ama ay si Emperor Hetsema." Panipi. Malakas na inihayag ni Hetsema. "Ang aking biolohikal na ina ay mula sa lahi ng tadhana. Mayroon akong bahagi ng Doom Race's bloodline sa akin. Zayden, ang Grand. Ang Patriarch ng Doom Race, ay ang aking Grand Patriarch." Panipi. Malakas ang boses ni Hetsema. Nabanggit niya ang ilang mga powerhouse ng Endlos. Sa mga pangalan ng mga powerhouse, maaaring gawin ni Hetsema ang anumang nais niya sa Endlos. Sino ang maglakas loob na gawin sa kanya? Upang makitungo sa kanya, ang isa ay dapat na siguraduhin na ang isa ay maaari ring makitungo sa mga powerhouse. Bukod, ang aking tunay na ama na si James, ay hindi patay. Nagpunta lamang siya sa pagtatago upang linangin. Magpapakita siya sa Orstellan Convention. Pagkatapos nito, mangibabaw siya sa lahat na naruroon. Panipi. Tumunog ulit ang boses ni Hetsema. Sa labas ng distrito ng Hazif, humanga si Haring Marcy Ice. Sinabi niya, "Hindi masama. Kumikilos siya ng mas maraming smug kaysa sa akin." Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5054. Hetsema ay masyadong mahusay sa pag-arte ng smug. Humanga ito kay Haring Marcy Ice. Kailangang sabihin na ang Hetsema ay mahusay sa pag-arte ng smug.
Sa ilang mga salita, ipinahayag niya ang kanyang pagkakakilanlan. Ngayon, alam ng lahat na nagbahagi siya ng isang koneksyon sa maraming mga powerhouse ng Endlos. Sa Mount Hazif, binuksan ang pagbuo ng bundok. Halika! Isang tinig ang tunog mula sa Mount Hazif. Samantala, humakbang si Hetsema. Hawak ang liham ng hamon, sa ilalim ng hindi mabilang na mga titig, lumakad siya patungo Mount Hazif. Di nagtagal, lumitaw siya sa harap ni Taran. Nakaupo si Taran sa isang bato. Kalmado, tiningnan niya si Hetsema. Nakaharap sa sikat na powerhouse, si Hetsema ay hindi nang ahas na kumilos ng walang ingat. Ang paghahatid ng liham ng hamon, aniya, ito ay A. Sulat ng hamon na ipinadala ni Haring Marcy Ice. Panipi. Inikat ni Taran ang kanyang kamay at tinanggap ang liham ng hamon. Sumulyap sa liham ng hamon, sinabi niya, tinatanggap ko ang hamon. 30,000 taon mamaya, pupunta ako sa dilim. Mundo at labanan laban kay Haring Marcy Ice. Panipi. Natapos niya ang pagsasalita, ngunit hindi umalis si Hetsema. Mayroon pa bang iba? Tumingin si Taran kay Hetsema. Narinig ko na pinoprotektahan mo ang aking ama sa Chaos Arena. Totoo ba iyon? Tanong ni Hetsema. Pinag-uusapan mo ba si James? Sinabi ni Taran, nakuha niya ang pamana ni Emperor Raya. Sa oras na iyon, natalo ako sa Emperor Raya. Nais kong mabawi ang aking reputasyon ngayon na wala na si Emperor Raya. Upang talunin si James, na pareho ranggo ng paglilinang, kailangan kong iligtas siya. Panipi. Plop. Lumuhad si Hetsema sa lupa. Ano ang ginagawa mo? Hindi naintindihan ni Taran ang aksyon ni Hetsema. Sinabi ni Hetsema, hinahangaan kita mula pa noong nakaraan. Ngayon, nakilala kita sa wakas. Inaasahan kong mabibigyan mo ako ng payo. Ako rin. Nais na maging isang bayani tulad ng aking ama. Nais kong maging isang bayani na maaaring makatipid ng Endlos. Panipi. Bumangon ka at makipag-usap. Iniwan ni Taran ang kanyang kamay. Noon lamang tumayo si Hetsema. Sinabi ni Taran, tinanggap mo na si Haring Marcy Ice bilang iyong guro. Tumutok sa pag-aaral ng mga kasanayan sa pirma ni Haring Marcy Ice. Hinaharap, ikaw ay magiging isang powerhouse. Panipi, ngunit nais kong makabisado ang lahat ng martial arts at lumikha ng mga bagong kasanayan sa lagda ng supernatural. Natukoy si Hetsema. Medyo ambisyoso ka. Panipi, humanga si Taran. Sinabi niya, paano ito? Pagkatapos ng Orstellan Convention, halika rito. Papayuhan kita. Salamat. Panipi. Natuwa si Hetsema. Ibinahagi niya ngayon ang isang koneksyon sa maraming mga powerhouse ng Endlos. Ang kailangan niyang gawin ngayon ay upang mabawasan ang kanyang mga ambisyon at huminahon. Kailangan niyang seryosohin ang paglilinang. Nais niyang malaman ang mga kasanayan sa lagda ng Wyatt, Thea, Haring Marcy Ice, Taran, at James, na hindi lumitaw. Pagkatapos nito, siya ay walang talo. Hindi nagtagal si Hetsema. Mabilis siyang umalis. Nang lumabas siya ng Mount Hazif, isang pangkat ng mga powerhouse ang hamarang sa kanyang daan. Hetsema, kailan at saan gaganapin ang labanan? Mangyaring sabihin sa amin. Gantimpalaan ka namin. Ang mga powerhouse ay naroon upang panoorin ang labanan. Gayunpaman, naghintay lamang sila ng isang sulat ng hamon sa huli. Hindi nila alam kung kailan at saan gaganapin ang labanan. Ang liham ng hamon ay ipinadala ni Hetsema. Alam niya ang nilalaman ng liham ng hamon. Hindi humingi ng anumang benepisyo si Hetsema. Sinabi niya sa kanila ang oras at lokasyon ng labanan. Pagkatapos, umalis siya. Di nagtagal, dumating siya sa Endlos na walang bisa sa labas ng distrito ng Hazif. Nang siya ay lumitaw, pinuri ni Haring Marcy Ice, hindi masama. Mabuti ka. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5055. Hetsema ay hinalikan kay Haring Marcy Ice at sinabing, itinuro mo ako ng mabuti. Hindi nasisiyahan, sinabi ni James, tinuruan mo siya ng walang mabuti. Itinuro mo lang sa kanya kung paano kumilos ng smug. Haha, hayaan. Tumawa si Haring Marcy Ice. Mabilis kang aalis. Ayaw pa ni James na umalis. Sinabi niya, may nakalimutan ka ba? Ano? Nalitaw si Haring Marcy Ice. Ang Empyrean Herbs, paalala ni James bago magpatuloy, wala akong mga halamang gamot sa Empyrean.
Paano ko? Ipasok ang 14 na ranggo ng Marcy Ice Path at ang Chaos Esensya ranggo. Panipi. Nakaramdam ng awkward, sinabi ni Haring Marcy Ice, ang Mount Hazif ay naiiba sa ibang mga lugar. Ang mga halamang gamot dito ay hindi madaling makuha. Marami pa ring mga halamang gamot sa nayon ng Teuma. Bakit hindi ka magtatanam sa ibang pagkakataon? Panipi. Natatakot ka ba? Tumawa si James. Hindi. Seryoso, sinabi ni Haring Marcy Ice, ito ang pangunahing paggalang kay Taran. Nakamit niya ang aking paggalang sa kanyang kakayahan. Iyon lang. Hayaan. Wala nang sinabi si James. Iniwan nila ang lugar na nagmamadali at tumungo sa kung saan gaganapin ang labanan. Di nagtagal, nakarating sila sa madilim na mundo kung saan dati ang kaguluhan ng tablet. Ang lugar ay nasa gulo. Ang mga bundok, ilog, at bakuran ay gumuho. Marami ring mga bitek sa walang bisa. Kahit na higit sa isa. Lumipas ang Interpoach, ang nakakatakot na labanan ng aura ay tumatagal pa rin. Ang battle aura ay hindi isang bagay na maaaring hawakan ni Hetsema. Gayunpaman, ang mga powerhouse sa tabi niya ay nakatulong sa kanya na hadlangan ang nakakatakot na aura ng labanan sa lugar. Pagdating sa lugar na ito, natagpuan ni Haring Marcy Ice ang isang burol. Nakaupo sa burol sa isang posisyon ng lotus, hinintay niyang lumitaw si Taran. Samantala, si Hetsema ay hindi na natiling idle. Alam na niya na nakuha ni Wyatt at Thea ang sining ng Herstellan. Gayun din, pagkatapos ng pagsunod kay Haring Marcy Ice at James sa loob ng mahabang panahon, alam niya ang pinagmulan ng sining ng Herstellan at kung paano ito nakakatakot. Nais niyang gamitin ang pagkakataong ito upang tanungin si Thea para sa Herstellan art. Nanay, na tinatawag na Hetsema ng matamis. Dahil wala kaming magagawa ngayon, bakit hindi mo ako tinuruan ng Herstellan art? Sumimangot si Thea habang sumagot siya, hindi ko nais na turuan ka, ngunit kailangan mong maunawaan ang Herstellan art. Ang iyong sarili. Ang Herstellan art ay misteryoso. Katulad ito sa landas ng karma. Hindi ito may turo, maiintindihan mo lang ito. Ang iyong sarili. Panipi. Hayaan akong makita ang ilaw ng endless noon. Nais kong pag-aralan ito ng ilang oras. Inabot ni Hetsema. Nang walang pag-aatubili, tinawag ni Thea ang ilaw ng endless sa kanyang katawan at ibinigay ito sa Hetsema. Walang sinabi si James tungkol dito. Nais niyang pag-aralan din ang ilaw ng endless ni Thea, ngunit kung ginamit niya ang kanyang kasalukuyang pagkakakilanlan upang hilingin ito, tatanggihan siya ni Thea. Kailangan niyang bumalik sa sekta ng Herstellan at mabawi ang kanyang pagkakakilanlan bago hilingin kay Thea para sa ilaw ng endless at pag-aralan ito. Bukod, nais din niyang anyayahan si Wyatt. Nais niyang tipunin ang lahat ng tatlong mga ilaw sa endless at pag-aralan ang kompletong sining ng Herstellan. Kakaiba ang sining ng Herstellan. Kahit na kompleto ito, kung tatlong tao ang nag-aral ng magkasama, maiintindihan nila. Iba't ibang mga bagay. Lumipas ang oras. Maraming mga nabubuhay na nilalang ang lumitaw sa lugar. Iyon ay sina Haring Marcy Ice at Saint Zuriel. Panipi. Dito rin si Thea. Panipi. Nang lumitaw ang pangkat ng mga nabubuhay na nilalang, nakita nila si Haring Marcy Ice, James, at iba pa. Tumayo sila at nanonood mula sa malayo. Sa isang sulyap ng isang mata, dumating ang araw ng labanan. Sa oras na ito, isang tao ang lumakad. Malakas ang kanyang aura. Ang kanyang makapangyarihang aura ay nagkalat ng itim na ambon sa lugar. Ang dilim. Ang mundo ay agad na naging maliwanag. Hindi mabilang na mga bundok, ilog, at mga bakuran, na nawasak, lumitaw. Narito siya. Dumating na si Taran. Panipi. Ito ang labanan ng pinakamalakas. Ang sinumang manalo ay ang numero 1 powerhouse sa mundo at magsisimula ng isang bagong panahon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5056. Hindi mabilang na mga titig ang nanunood ng sitwasyon sa ibaba. Nang lumitaw si Taran, ang aura ay pinalabas niya ang kadiliman ng mundo. Nakatayo sa walang bisa, tinitigan niya si King Marcy Ice sa malayo. Gamit ang kanyang mga kamay sa likuran niya, mahinahon niyang sinabi, Haring Marcy Ice, napunta ako sa labanan tulad ng naka-schedule. Dahan-dahan, tumayo si Haring Marcy Ice. Ito ay nagsisimula. Natuwa si James. Sa pagtingin kay Thea sa tabi niya,
Sinabi niya, tumutok sa labanan. Subukang maunawaan ang labanan. Sa kasalukuyan, pareho silang may pinakamalakas na kapangyarihan ng labanan sa Endless. Ang banal na martial art ni Haring Marcy Ice at ang Surge Magic ni Taran ay kapwa napakakaima-himala. Siyempre, pinahihit ni Thea ang kanyang mga mata. Alam niya na ang labanan na ito ay isang labanan ng pinakamalakas. Marahil ang iba pang mga nabubuhay na nilalang ay hindi maunawaan ang labanan at maunawaan ang isang bagay mula dito, ngunit siya ay nasa ranggo ng Chaos Comprehend. Mataas ang ranggo ng kanyang paglilinang. Maaari niyang maunawaan ang isang bagay mula sa labanan. Ang mga nabubuhay na nilalang na naghihintay upang panoorin ang labanan ay inaasahan ang labanan. Samantala, natagpuan ni James ang isang lugar na malapit sa larangan ng digmaan. Nais niyang gamitin ang pagkakataong ito upang mapanood ang labanan upang maunawaan ang mga landas at isama ang kanyang mga kasanayan sa lagda. Nais niyang i-assimilate ang mga ito sa pagbuo at isama ang lahat. Ang dalawang powerhouse ay tumayo sa walang bisa. Pareho ng kanilang mga auras ay malakas. Ito ay isang tunggalian lamang, hindi isang labanan sa buhay o kamatayan. Ngumiti si Haring Marcia. Pagkatapos, pinasok niya ang estado ng rurok ng 14 na ranggo ng landas ng Marcy Ice at gumawa ng isang kilos. Nang pumasok siya sa 14 na ranggo ng landas ng Marcy Ice, ang kanyang espiritual na kapangyarihan ay umabot sa matinding. Lumitaw ang isang nakasisilaw na halo. Ito ay isang halo na binubuo ng maraming kulay. Sinasalamin nito ang pisikal na katawan, kaluluwa, ugat ng dugo, at iba pang mga kapangyarihan na umaabot sa kanilang matinding. Nakaharap sa makapangyarihang Haring Marcy Ice, si Taran ay hindi kumilos ng walang ingat. Naaktibo niya ang kanyang pamamaraan sa paglilinang. Sa kanyang katawan, isang mahusay na kapangyarihan ang lumubog. Sa pamamagitan ng kapangyarihan, ang kanyang mga manggas ay bumulusok. Inikat niya ang kamay niya. Isang malakas na kapangyarihan ang lumitaw sa kanyang mga nakapa-fed up na manggas. Ang lakas na sisingilan pasulong. Sa proseso ng paglipat ng pasulong, ito ay naging hindi mabilang na mga inskripsyon. Ang bawat inskripsyon ay misteryoso. Ang bawat isa sa kanila ay naglalaman ng isang malakas na kapangyarihan. Nang lumitaw ang mga inscription sa harap ni Haring Marcy Ice, naging muli silang kapangyarihan. Pinanood ni James ang sitwasyon ng hindi kumikislap. Nalaman niya ang sumpa ng magic dati. Bagaman hindi niya ito natutunan ng lubusan, malalim ang kanyang pag-unawa sa mga inskripsyon. Nang salakayin ni Taran, tila naiintindihan ni James ang mga inskripsyon na nakapaloob sa kapangyarihan ni Taran. Sa kanyang isip, ang mga inskripsyon ay sumabog. Kalmado si Haring Marcy Ice sa harap ng pag-atake ni Taran. Nanatili siyang nakatayo sa parehong lugar. Nang lumitaw ang kakilakilabot na kapangyarihan sa harap niya, itinaas niya ang kanyang kamay at sinaksak ang kanyang daliri. Ang lahat ng kanyang mga espiritual na kapangyarihan ay pinagsama. Sa pamamagitan ng isang kisap mata, hinarang nila ang pag-atake ni Taran. Ang susunod na instant, gumawa ng hakbang si Haring Marcy Ice. Nawala ang kanyang katawan ng biglaan. Nang siya ay lumitaw muli, nasa harap na siya ni Taran. Itinaas ang kanyang kamay, sinuntok niya ang katawan ni Taran. Siya ay biglang lumitaw at mabilis. Gayunpaman, maaaring yumapekto si Taran sa oras. Hindi niya naiinis ang pag-atake. Sa halip, itinaas niya ang kanyang kamay at nilabanan ito. Boom! Parehong mga kamao ang bumangga. Ang dalawang kapangyarihan ay nakipag-ugnay sa isa't isa. Binago ni Haring Marcy Ice ang kanyang pag-atake at muling sinaktan. Lumaban si Taran. Parehong ang kanilang mga anino ay patuloy na bumangga sa bawat isa. Sa bawat oras na sila ay bumangga, may mahuhulog. Ang walang bisa ay nag-crack ng walang katapusang. Ang average na mga powerhouse ay nang-ahas na hindi lumapit sa kanila. Maaari lamang nilang hatulan ang labanan sa pamamagitan ng pag-akyat pagkatapos nito. Nang-ahas silang hindi gamitin ang kanilang zen upang tumagos sa labanan. Ang kasunod ng labanan ay nakasisindak na, kaya't kung ang kanilang zen ay tumagos sa labanan, sila ay mawawasak kaagad. Ilang mga nabubuhay na nilalang ang maaaring manood ng labanan sa malapit. Sila sina James, Thea, Zayden, at Wyatt. Wala sa kanila ang nais na makaligtaan sa labanan na ito. Matindi ang labanan. Di nagtagal, nahulog si Taran. Ang Taran ay nasa isang kawalan.
Mas mahina siya kaysa kay Haring Marcy Ice. Malinaw na nakikita ni Thea ang bawat isa sa kanilang mga pag-atake. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5057. Pag-upo sa kanyang mga paa ay tumawid, sinabi ni James, hindi ito madali. Si King Marcy Ice ay nagtatanim ng martial arts. Malakas ang kanyang pisikal na katawan. Ang kanyang supernatural na kapangyarihan ay karamihan sa kanyang mga kamao at binti. Bukod, ang kapangyarihan ng martial arts ay puro. Sa mga tuntunin ng kapangyarihan, nasa kalamangan siya. Gayunpaman, pinagkadalubhasaan ni Taran ang magic ng sumpa. Ginagamit niya ang kanyang kahinaan upang labanan ang lakas ni Haring Marcy Ice. Hindi mali si James. Ginagamit ni Taran ang kanyang kahinaan upang labanan ang lakas ni Haring Marcy Ice. Boom! Ang battlefield ay sumabog muli. Ang buong lugar ay nawasak. Si Taran ay pinasabog. Ang kanyang mga braso ay manhid. Ang mga bitek ay lumitaw din sa kanyang mga braso. Ang kanyang pisikal na katawan at kapangyarihan ay hindi matalo si Haring Marcy Ice. Pagkuha ng pagkakataon na umatras pabalik, lumitaw siya sa malayo. Kapag pinatatag niya ang kanyang sarili, iniwas niya ang kanyang kamay, at maraming mga inskripsyon ang agad na lumitaw. Ang bawat inskripsyon ay misteryoso at naglalaman ng isang kakilakilabot na kapangyarihan. Ang mga inskripsyon ay sumailalim sa patuloy na pagbabagong anyo. Pagkatapos, pinagsama-sama nila at nabuo ang isang itim na sandata. Tinakpan ng itim na sandata ang katawan ni Taran. Ang sandata na ginawa ng mga inskripsyon ay katulad ng tunay na sandata. Matapos isuot ni Taran ang sandata, bumuti ang kanyang pagtatanggol. Sa ngayon, sa malayo, isang 5 bundok ng daliri ang nakarating. Break, sabi ni Taran. Sa pamamagitan ng isang kisap mata ng kanyang mga daliri, lumitaw ang isang inskripsyon. Ang inskripsyon ay sumailalim sa isang instant na pagbabago. Ito ay naging isang nakasisilaw na longsword. Inatake ng longsword ang 5 bundok ng daliri. Boom! Sinaktan ng longsword ang 5 bundok ng daliri. Ang 5 bundok ng daliri ay agad na nabasag sa mga sirang bato. Mabilis na nagbago ang mga bato. Naging maraming runes sila. Mula sa mga runes, isang figure ang lumakad. Ito ay si Haring Marcy Ice. Biglang lumitaw si Haring Marcy Ice. Sa susunod na sandali, nasa likuran na siya ni Taran. Ang kapangyarihan ng martial arts ay natipon sa kanyang mga palad bago siya sinalakay. Tumalikod si Taran at nakipaglaban. Sa sandaling iyon, ang ilang mga inskripsyon ay lumitaw sa kanyang palad. Ang mga inskripsyon ay pinagsama at nabuo ang isang halo. Ang pag-atake ni Haring Marcy Ice ay nakarating sa halo. Nawasak ang halo. Ang katawan ni Haring Marcy Ice ay nagpatuloy sa pagsulong. Nakarating ang kanyang palad sa katawan ni Taran. Gayunpaman, maliksi si Taran. Hindi pinamamahalaang ni Haring Marcy Ice na matumbok siya. Nang mawala si Taran, gumuho ang walang bisa. Kaagad, lumitaw ang walang bisa, at lumitaw ang isang itim na butas. Lumitaw si Taran sa parehong lugar. Sa oras na ito, isang inskripsyon ng sumpa ang lumitaw sa harap niya. Kakaiba ang inskripsyon. Ito ay isang inskripsyon lamang, ngunit ito ay naging isang porma sayon. Sa isang iglap, ang pagbuo ay sumabog kay King Marcy Ice. Sa pagbuo, nadama ni Haring Marcy Ice ang spatial pressure. Daan-daang milyong beses ng spatial pressure ang pagdurog sa kanyang katawan. Agad na bumaba ang bilis niya. Nais niyang makalabas sa porma sayon, ngunit kahit saan siya magpunta, susundan siya ng porma sayon. Ang katawan ni Haring Marcy Ice ay lumalaban sa malaking presyon. Ang mga bitek ay lumitaw sa kanyang katawan, na ipinagmamalaki niya. Nasugatan din ang kanyang mga panloob na organo. Tumulo ang dugo mula sa kanyang bibig. Itinaas ang kanyang ulo, tinitigan niya ang porma sayon na ibinabawas ng isang inskripsyon at pinunasan ang dugo sa kanyang bibig. Habang pinapalakpakan niya ang kanyang mga kamao, sumulpot si Vince. Sa sandaling ito, isang kapangyarihan ang sumulong sa kanyang katawan. Mabilis na damaloy ang kapangyarihan kasama ang kanyang mga meridian at nagtipon sa kanyang mga kamao. Break. Ang kanyang katawan ay sumalungat sa butil. Ang isang nakasisindak na martial path power ay sumulong sa kanyang mga kamao. Ito ay ang kapangyarihan ng banal na martial art. Ang kapangyarihan ay tulad ng isang dragon na bumaril sa langit. Ang pagbuo ng cast ni Taran ay sumaira agad.
Nang masira ni Haring Marcy Ice ang porma sayon, lumitaw siya sa likuran ni Taran na wala kahit saan. Ang kanyang mga kamao ay nakarating sa Taran. Crack! Agad na basag ang sandata ni Taran. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 5058. Ang sandata sa katawan ni Taran ay basag, ngunit hindi ito ganap na nasira. Isang bahagi ng katawan ni Haring Marcy Ice ang pumasok sa katawan ni Taran sa pamamagitan ng mga bitek. Ang pisikal na katawan ni Taran ay nagdusa mula sa kapangyarihan ng pag-atake ni Haring Marcy Ice. Ang mga sugat ay lumitaw sa ibabaw ng kanyang balat. Ang kanyang panloob na katawan ay nagdusa din sa isang suntok. Dahil sa kapangyarihan, ang dugo sa kanyang katawan ay naging magulong. Sinubukan niyang sugpuin ang pagbagsak ng kanyang dugo ngunit nabigo. Inabot ng dugo ang kanyang lalamunan, at pinalabas niya ito. Ginamit ni Haring Marcy Ice ang kapangyarihan ng landas ng Marcy Ice at ang kanyang ranggo ng paglilinang. Siya ay nasa ika-14 na ranggo ng landas ng Marcy Ice at sa ranggo ng Chaos Comprehension. Parehong pinagsama ay mahirap talunin. Kahit na si Taran ay nasa ranggo din ng ranggo ng pagkumpleto ng kaguluhan, nagdusa pa rin siya sa mga pinsala. Si Taran, na nasugatan, ay natitised sa paatras at lumitaw sa malayo. Samantala, sinundan siya ni Haring Marcy Ice. Nawala ang kanyang katawan. Nang siya ay lumitaw muli, nasa harap na siya ni Taran. In a flash, hindi mabilang na mga anino ang lumitaw sa lugar. Ang bawat anino ay sumalakay kay Taran na mabangis. Patuloy na kumikislap ang mga anino. Sa bawat oras na nag-flash sila, si Taran ay tatamaan ng isang malakas na pag-atake. Kahit na ang sandata sa katawan ni Taran ay kaimahimala at nakakatakot na pagtatanggol, ang mga bitek ay lumitaw sa sandata ng walang katapusang dahil sa pag-atake ni Haring Marcy Ice. Sa huli, wala na ang sandata. Kung wala ang proteksyon ng sandata, ang katawan ni Taran ay naging target. Sa isang iglap, ang kanyang katawan ay natakpan sa mga pinsala. Sa di kalayuan, maraming mga powerhouse ang nakakita sa eksena. Nag-aalala silang lahat tungkol kay Taran. Nakakatakot ang pag-atake ni Haring Marcy Ice. Kung ang kanyang kalaban ay isa pang nabubuhay na nilalang, baka hindi nila mapigilan ang isang suntok. Naramdaman din ni Zayden ang kapangyarihan ng pag-atake ni Haring Marcy Ice. Inamin niya na hindi niya maaaring kunin ang suntok ni Haring Marcy Ice. Kung ginamit ni Haring Marcy Ice ang kapangyarihang ito dati at nakarating sa isang solong suntok kay Zayden, ang katawan ni Zayden ay gumuho. Ang kanyang kaluluwa ay magdurusa din sa matinding pinsala. Malalim din ang pag-iisip ni Thea. Tinimbang niya ang kapangyarihan ni Haring Marcy Ice. Naniniwala siya na hindi niya mapigilan ang pag-atake ni Haring Marcy Ice. Sa larangan ng digmaan, ang katawan ni Taran ay natakpan ng mga sugat. Ang dugo ay patuloy na tumatakbo sa kanyang bibig. Pagkatapos, nawala ang kanyang katawan bago mawala. Sa susunod na sandali, ang kanyang katawan ay na-raise up sa malayo. Sa sandaling ang kanyang katawan ay nai-rematerialized, ang kanyang mga pinsala ay nagsimulang gumaling. Kalmado, tumayo siya sa walang bisa, tinitingnan si Haring Marcy Ice, na nabuo ng maraming mga anino, sa malayo. Sa pamamagitan ng isang ngiti, sinabi niya, ano ang isang lakas ng martial path? Nagawa mong linangin ang tulad ng isang dalisay na kapangyarihan hanggang sa ganitong sukat. Kamangha-mangha ka. Ang kakayahan ni Haring Marcy Ice ay kinilala at hinangaan ni Taran. Ngumiti si Haring Marcy Ice at sinabing, bilang isang taong maaaring labanan laban kay Emperor Raya bago ang Endlos, hindi mo dapat ipinakita ang iyong buong kakayahan. Kung ikaw ay malakas lamang, hindi ka maaaring maging kalaban ni Emperor Raya. Bagaman ito ang unang pagkakataon na sina Haring Marcy Ice at Taran ay nakikipaglaban sa isa't isa, alam ni Haring Marcy Ice na hindi ipinapakita ni Taran ang kanyang tunay na lakas. Sa sandaling ito, isang kakaibang kapangyarihan ang lumitaw mula sa kanyang katawan. Agad, nagbago ang kanyang aura. Ang kanyang aura ay walang kabuluhan. Nang may palabas niya ang kanyang aura, maraming mga powerhouse sa malayo ang nadama. Maging sina Thea at Wyatt ay nagulat. Nakaramdam sila ng kakaibang lakas na wolisin sa kanila. Matapos maapektuhan ng kapangyarihan, ang mga powerhouse ay may ilang negatibong reaksyon. Gayunpaman, madali nilang mapupuksa ang mga reaksyon. Ang tunay na kapangyarihan ng sumpa. Natuwa si James habang sinabi niya,
Narito. Nagsimula na ang totoong labanan. Nakatayo sa walang bisa, ginamit ni Taran ang kanyang tunay na kapangyarihan ng sumpa. Ang kanyang aura ay naging napakalakas at kakaiba. Tumayo siya sa walang bisa at naging isang pag-iral na hindi maaaring tumingin ng direkta. Ito ay tulad ng isang sulyap sa kanya ay masasaktan ang isa sa sumpa at makagawa ng isang negatibong epekto. Nang makita ni Haring Marcy ay si Taran sa estado na ito, naging seryoso ang kanyang ekspresyon. Tumayo si Taran sa walang bisa gamit ang isang kamay sa likuran ng kanyang likuran. Inihayag niya ang kanyang iba pang kamay, at lumitaw ang isang nakasisindak na inskripsyon. Ang inskripsyon ay misteryoso, malalim, at nagbabago. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5059. Once lumitaw ang inskripsyon, lumitaw ang kanyang sumpa ng kapangyarihan. Si Haring Marcy Ice, na nasa battlefield, ay naapektuhan ng kapangyarihan ng inskripsyon. Sa ilalim ng impluwensya ng kapangyarihan, ang dugo sa kanyang katawan ay bumagal. Naramdaman niya ang kanyang kapangyarihan na nakakulong. Swoosh! Sa sandaling ito, isang itim na longsword ang lumitaw sa wala kahit saan. Ang taybak ay lumitaw sa harap ni Haring Marcy Ice at singilin sa kanya. Itinaas ni Haring Marcy Ice ang kanyang kamay, at isang purong martial path power ang lumitaw sa kanyang palad. Ang martial path power ay naging materialized at hinarang ang itim na taybak. Nang hinarang ng lakas ng martial path ang taybak, hindi mabilang na mga itim na taybak na umulan mula sa kalangitan. Ang mga taybak ay ibinabawas ng isang inskripsyon. Ang aura King Marcy Ice ay nagpalabas ng skyrocketed. Nadagdagan ang kanyang aura, at nilabanan niya ang mga pababang mga taybak. Ang mga itim na taybak ay naglaho at nawala sa isang instant. Wasakin, sabi ni Taran sa isang malamig na tinig. Ang kanyang mga salita ay tulad ng isang batas. Pagkatapos nito, isang nakasisindak na kapangyarihan ang napuno ng lugar. Ang Space King Marcy Ice ay agad na gumuho. Lumitaw ang isang malaking itim na butas. Si Haring Marcy Ice, na nasa itim na butas, ay agad na nagdusa mula sa mga pinsala. Nawala ang kanyang katawan at muling lumitaw sa ibang lugar. Kapag siya ay muling lumitaw, ang puwang ay patuloy na bumagsak. Patuloy siyang nagdodging. Kung saan man siya magpunta ay magiging mga lugar ng pagkasira. Patuloy na umaatake si Taran. Ang lahat ng mga uri ng mga inskripsyon ay lumitaw, kasama ang mga inskripsyon ng sumpa na maaaring magpahina ng kapangyarihan ng isang tao, mga puwang ng selyo, at mawala ang kapangyarihan ng isang tao. Maraming mga uri ng mga inskripsyon ang lumitaw. Sa kanyang sumpa ng kapangyarihan, kahit na si Haring Marcy Ice ay nahulog sa isang predicament at nasugatan. Ito ay isang kapana-panabik na labanan. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na ipinakita ni Taran ang gayong kakaibang sumpa ng magic sa harap ng publiko. Si Haring Marcy Ice, na malakas, ay hindi rin mapigilan ang magic ng sumpa. Hindi siya nasa mabuting kalagayan. Nais niyang labanan laban kay Taran na malapit. Gayunpaman, napapaligiran siya ng mga inskripsyon ng sumpa. Nakulong siya sa mga inskripsyon. Hindi siya maaaring masira sa isang maikling panahon. Bukod, malakas at maliksi si Taran. Hindi niya pinayagan si Haring Marcy Ice. Magulo ang buhok ni Haring Marcy Ice, at ang dugo ay nasa mga gilid ng kanyang bibig. Siya ay nasa isang masamang kondisyon. Sa oras na ito, ang mga meridian sa kanyang katawan ay naging magulong. Ang kanyang mga ugat ng dugo at kapangyarihan ay babalik. Kasunod ng pagbabalik ng kanyang mga ugat at kapangyarihan ng dugo, ang kanyang aura ay naging malakas at marahas. Nang lumitaw ang marahas na kapangyarihan, nawasak ang mga inskripsyon ng sumpa sa paligid niya. Ano ang isang marahas na kapangyarihan? Natigilan si James habang siya ay nagba-mumbled. Ito ba ang Power King Marcia na sinabi na hindi makontrol ng buo? Minsan ginamit, kahit na hindi niya ito makontrol. Pinanood ni James ang bawat galaw ni Haring Marcy Ice at ang mga pagbabago sa kanyang katawan. Naramdaman ni James si Haring Marcy Ice na mga ugat at kapangyarihan na gumagalaw paatras. Sa sandaling ito, ang langit at lupa ay tila nagpalitan ng mga posisyon. Ang oras at kasaysayan ay tila baligtad. Anong uri ng supernatural na kapangyarihan ito? Sumimangot si James. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5060. King Marcy Ice Aura ay umabot sa matinding
Naging pula ang kanyang mga mata. Para bang nagalit siya. Nang makita ni Taran si Haring Marcy Ice sa estado na ito, sumimangot siya. Binigyan siya ni Haring Marcy Ice ng panganib. Ngayon, hindi na ito isang average na labanan ngunit isang labanan o kamatayan na labanan. Nais ni Taran na ihinto ang labanan, ngunit sa pagharap kay Haring Marcy Ice sa estado na ito, nais niyang subukan ang kapangyarihan ni Haring Marcy Ice. Nakatayo sa walang bisa, pinalabas niya ang lakas ng sumpa. Sa kabutihang palad, nasa madilim na mundo sila. Kung sila ay nasa isang distrito sa Endlos, ang lakas ng sumpa na si Taran na exuded ay sapat na upang maapektuhan ang lahat ng mga nabubuhay na nilalang sa distrito at ang mga susunod na henerasyon ng buhay. Kapag ang mga nabubuhay na nilalang ay naapektuhan ng lakas ng sumpa, maaapektuhan sila magpakailanman. Huff, huminga ng malalim si Taran. Nagpasya siyang hindi napigilan. Ipinakita niya ang huling ranggo ng kanyang sining ng sumpa, na siyang pinakamataas na ranggo ng curse ng Sirs na naintindihan niya. Nagbago ulit ang aura niya. Tila siya ay naging isang uri ng sinaunang mahiwagang inskripsyon mula sa isang buhay na nilalang. Tinitigan ni James si Taran nang hindi tumalikod. Sa ilalim ng relo ni James, ang buhay ni Taran ay tila nawala. Ito ay parang si Taran ay naging isang inskripsyon. Ang inskripsyon ay komplikado at nagbabago. Tumayo si Taran sa walang bisa habang ang kanyang katawan ay naging malinaw. Ang mga meridian, dugo, buto, at laman sa kanyang katawan ay tila mga inskripsyon. Sa kasalukuyan, ang aura ni Taran ay hindi mahina kaysa kay Haring Marcy Ice. Sa katunayan, mas malakas ito kaysa sa huli. Kamangha-manghang. Hindi mapigilan ni James ngunit mabigla. Sinabi niya, nagawa niyang linangin ang sumpa ng magic sa ranggo ng paglilinang na ito. Siya ay naging isa sa mga inskripsyon. Hindi nakakagulat na maaari niyang labanan laban kay Emperor Raya para sa pangangibabaw. Ngayon, na-upgrade ang labanan. Sina Haring Marcy Ice at Taran ay parehong nagpakita ng kanilang tunay na kapangyarihan. Ito ang kanilang tunay na kapangyarihan. Ang nakaraang labanan ay isang kalat, na pinapayagan ang dalawa sa isa't isa, at isang pag-init. Gayunpaman, ang kapangyarihan na ipinakita sa nakaraang labanan ay nasa pinnacle na. Pinanood ni James sina Haring Marcy Ice at Taran. Si Haring Marcy Ice ay nakatayo din sa walang bisa. Ang kanyang mga ugat ng dugo at kapangyarihan ay gumagalaw paatras. Isang nakasisindak na kapangyarihan ang lumakas sa kanyang katawan. Ang lakas ay nakakaapekto sa lahat. Magulo ang kanyang buhok, at pula ang kanyang mga mata. Parang nagalit na siya. Sa paghuhusga mula sa kanyang estado, baliw si Haring Marcy Ice. Sa kabilang banda, kalmado at nakaka-relax si Taran. Ang kapangyarihan at aura ni Haring Marcy Ice ay marahas. Kahit na ang aura ni Taran ay walang kabuluhan, matatag ito. Sa mga tuntunin ng komprehensibong kapangyarihan, si Taran ay bahagyang mas mahusay. Gayunpaman, si Haring Marcy Ice ay nasa estado lamang ng 14 na ranggo ng Marcy Ice Path. Hindi alam ni James kung naintindihan ni Haring Marcy Ice ang 15 ranggo ng landas ng Marcy Ice. Nagtataka si James kung nakikita niya ang 15 anyo ng landas ng Marcy Ice sa labanan na ito. Sa oras na ito, gumawa ng hakbang si Haring Marcy Ice. Kasabay ng kanyang mga paggalaw, ang langit at lupa ay tila nag-flip. Agad, lumitaw siya sa harap ni Taran at sinuntok siya. Nang sinuntok niya si Taran, lumitaw ang hindi mabilang na mga pangitain. Isang nakapangangilabot na suntok ang nakarating. Nakaharap sa suntok na ito, kalmado si Taran. Bahagyang itinaas niya ang kanyang kamay. Nang itinaas niya ang kanyang kamay, ang kanyang braso ay naging mga inskripsyon. Ang mga inskripsyon ay muling nagre-resulta ng walang katapusang, na bumubuo ng isang malakas na kapangyarihan. Boom! Dalawang kamao ang bumangga. Dalawang malakas na kapangyarihan ang bumangga ng isang beses. Bumagsak si Haring Marcy Ice. Sa kabilang banda, tumayo si Taran sa parehong lugar. Siya ay tulad ng isang bundok. Sa sandaling ito, inilunsad muli ni Haring Marcy Ice ang isang pag-atake. Gayunpaman, sa ilalim ng impluwensya ng sumpa, nabawasan ang kanyang bilis. Pagkatapos, isang itim na longsword ang lumitaw bago si Taran. Ang taybak ay nabuo ng mga inskripsyon. Naglalaman ito ng isang kakilakilabot na kapangyarihan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5061.
Ang Taebaek ay mabilis na lumapit kay Haring Marcy Ice. Kung paanong ang Taebaek ay malapit ng hampasin siya, nagsimulang gumuho mula sa tip sa ilalim ng impluwensya ng kanyang banal na martial art. Inayos ni James ang kanyang mga mata sa malayong labanan. Kahit na ang kasunod ng matindi at nakasisindak na labanan ay nagbukas sa harap niya, wala itong epekto sa kanya. Sa labanan na ito, nasaksihan niya ang parehong pangwakas na sumpa ng magic at ang banal na martial art na dinala sa kanilang pinnacle. Boom! Ang isa pang pag-aaway ay naganap. Si Haring Marcy Ice ay itinulak pabalik at nagubo ng dugo. Ang puwang ay gumuho sa paligid niya habang ang kanyang katawan ay umatras, at maraming mga inskripsyon na patuloy na nakakaapekto sa kanya. Sa ilalim ng mapanirang kapangyarihan ng mga inskripsyon ng sumpa na ito, hindi niya mapigilan, kahit na pinakawalan niya ang pangwakas na ranggo ng banal na martial art at nagtataglay ng mabisang lakas. Ang mga bitek ay nagsimulang lumitaw sa kanyang laman. Sa puntong ito, nagpakita siya ng mga palatandaan ng pagkatalo. Si Haring Marcy Ice ay medyo mahina pa rin. Hanggang sa puntong ito sa labanan, may napansin si James. Kung si Haring Marcy Ice ay hindi nagtataglay ng isang paraan ng paglilinang ng lagda, malamang na manalo si Taran sa laban na ito. Tulad ng naisip ni James na nanalo si Taran, nagbago ang aura at kapangyarihan ni Haring Marcy Ice. Ang kanyang magulong paghinga at ligaw na lakas ay parehong naging matatag. Ang kanyang mga mata na pula ng dugo ay unti-unting bumalik sa normal. Tumayo si James, ang 15 ranggo ng landas ng Marcy Ice. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng pagkamangha habang napansin niya ang pagbabagong anyo ni Haring Marcy Ice. Ikaw. Ang mukha ni Taran ay lumipat mula sa kalmado upang magulat din. Hehe, chuckled si Haring Marcy Ice. Taran Zack, maraming salamat. Hindi ko pa lubos na may palabas ang pinakamataas na ranggo ng banal na martial art. Maaari ko lamang makontrol ang panghuli na lakas ng martial path sa pamamagitan ng pagbabalik sa aking enerhiya at lakas ng dugo. Hindi rin ako nagawang masira ang 15 ranggo ng landas ng Marcy Ice. Matagal na ang nakalipas, alam kong kailangan ko ng isang labanan upang maabot ang 15 ranggo ng landas ng Marcy Ice at perpekto ang aking banal na martial art, ngunit hindi ako nagkaroon ng pagkakataon. Ang mukha ni Taran ay twitched habang sumagot siya, ginamit mo ba ako para sa pagsasanay upang masira ang ranggo? Sa sandaling ito, si Haring Marcy Ice ay mukhang nakaka-relax. Binuksan niya ang kanyang mga bisig. Pinalabas ang kataas-taasang kapangyarihan ng martial path sa buong katawan. Ngayon, hayaan mo akong makatagpo ng iyong magic ng sumpa. Noong nakaraan, ibinigay ni Haring Marcy Ice ang lahat, ngunit hindi niya makatiis ang sumpa magic. Ngayon siya ay tiwala, ayaw na magpatuloy sa paglaban, sabi ni Taran, na itinapon ang kanyang sariling aura. Ang pagpapatuloy ng labanan na ito ay magpapahirap upang matukoy ang isang nagwagi. Matapos ang labanan, si Taran ay may pag-unawa sa lakas ni Haring Marcy Ice. Ang banal na martial art ni Haring Marcy Ice ay hindi na perpekto, at naniniwala si Taran na maaari niyang talunin, o pumatay pa kay Haring Marcy Ice. Gayunpaman, sa ika-15 ranggo ng landas ng Marcy Ice, si Haring Marcy Ice, na may perpekto na martial path, ay napakalakas, at ang pagtukoy ng isang nagwagi ay mangangailangan ng away sa kamatayan. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na ginamit ni Taran ang kanyang perpekto na sumpa magic. Hindi pa niya ginamit ang pangwakas na magic ng sumpa nang siya ay napapaligiran ng 12 ng mga powerhouse sa Chaos Arena. Sa kauna-unahang pagkakataon, hindi niya natalo si Haring Marcy Ice gamit ang Ultimate Curse Magic ngunit sa halip ay tinulungan si Haring Marcy Ice na masira ang ranggo. Ayaw ni Taran na lumaban, at hindi iginiit ni Haring Marcia. Ang kanyang pangunahing layunin para sa paglabas sa oras na ito ay nakamit na, at ang pagkakaroon ng pamagat ng endless muna ay hindi mahalaga sa kanya. Ang kanyang pagnanasa at hangarin sa martial path ay ang mga kadahilanan na hinamon niya ang mga powerhouse mula sa iba't ibang mga paksayon. Sa kasamaang palad, ang iba pang ilang mga powerhouse na nakumpleto ng ranggo ay masyadong mahina upang mapalabas siya. Ito ay maaaring ang pinakamahusay na kinalabasan ng labanan. Ngumiti si James. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 5062. Ang epikong labanan ay natapos, at sa labanan na ito, walang malinaw na nagwagi. Kung ang isa ay kailangang pumili,
Ito ay si Haring Marcy Ice, sapagkat kinuha niya ang pagkakataon sa panahon ng labanan na ito upang maabot ang ika-15 ranggo ng landas ng Marcy Ice at master ang banal na martial art. Tumayo si Taran gamit ang kanyang mga kamay sa likuran, na pinapanood si Haring Marcy Ice sa katahimikan. Wala siyang binigkas na salita. Ang kanyang katawan ay tila gumagalaw ng dahan-dahan habang siya ay lumayo palayo sa walang bisa. Gayunpaman, nawala na siya sa oras na ang malalayong nabubuhay na nilalang ay muling nakakuha ng kanilang mga pandama. Panatilihin ang invitation card para sa Orstellan Convention, sabi ni Haring Marcy Ice habang pinagsama niya ang isang card ng paanyaya, at nawala ito kasama si Taran. Lumapit si Haring Marcy Ice kay James. Saint Zuriel, naayos na ito, sabi niya nang walang ngiti. Binigyan siya ni James ng isang thumbs up. Kahanga-hanga. Kaya lang, sagot ni Haring Marcy Ice, sa isang mabuting kalagayan pagkatapos ng kanyang tagumpay. Ang Hetsema ay lumitaw sa oras upang mag-alok ng ilang papuri. Sir Marcy Ice, kamangha-mangha ka, bulalas niya. Kahit na ang labanan na ito ay walang malinaw na kinalabasan, sa aking mga mata, sumuko si Taran. Natatakot siya sa iyong 15 ranggo ng landas ng Marcy Ice at ang banal na martial art. Ang flattery ni Hetsema ay natanggap ng maayos, at pinahahalagahan ito ni Haring Marcy Ice. Bumalik tayo, sabi ni Haring Marcy Ice, na iniunat ang kanyang mga kalamnan. Ang paglalakbay na ito ay walang kabuluhan. Sa wakas ay nasira na ako sa ranggo, at ngayon madali kong masira ang selyo sa loob ko. Gamit iyon, lumakad siya pasulong. Maaari ba akong bumalik sa lahi ng tao ngayon? Tanong ni Thea. Tumatakbo ako sa iyo sa pamamagitan ng Endlos. Hindi ko alam kung ano ang gusto mong gawin ko. Tunay na nalilito si Thea. Napilitan siyang sundin, ngunit wala rin si Haring Marcy Ice o si James na nag-alala sa daan. Bukod dito, kinuha pa ni Haring Marcy Ice ang anak ni James bilang kanyang alagad. Maaari mong gawin hanggat gusto mo, walang pag-iingat na sinabi ni Haring Marcy Ice. Pagkatapos, ang kanyang tingin ay nakarating kay James. Sinabi ni James, Thea, marahil ay hindi ka na dapat magmadali sa lahi ng tao. Bisitahin natin ang sekta ng Orstellan. Ang Orstellan Convention ay isang bihirang pagtitipon, at baka gusto mong makita ito. Sa puntong ito, maraming mga miyembro ng lahi ng tao ang lumitaw. Hindi sila umalis dahil nandito sina Thea at Hetsema. Nanay, lumitaw si Winnie at iba pa at binati si Thea. Mr. Marcy Ice, malaking respeto ni Yardos. Hawak niya si Haring Marcy Ice ng mataas, lalo na dahil binigyan siya ni Haring Marcy Ice ng isang bon. Ang master ng mga ninuno na si Henrik, Jabari, Soren, at iba pang mga powerhouse ng lahi ng tao ay naruroon. Nanay, ayos ka lang ba? Tanong ni Jacopo, pagkatapos ay tumingin kay Hetsema at sinabing, ano ang nangyayari sa kanya? Paano siya naging alagad ni Haring Marcy Ice? Ngumiti si Thea at sumagot, ayos lang ako. Tulad ng para kay Hetsema, tumakbo kami sa kanya at dinala siya nang pumunta kami sa Mount Hetsema kanina. Tulad ng para sa pagiging isang alagad, wala itong kinalaman sa akin. Pinili niyang maging isa sa kanyang sarili. Hindi binibigyang pansin ni Hetsema ang mga tinatawag na kapatid na ito. Hindi man lang siya tumingin sa kanila at tumugon ng may malamig na sa makita ang mga ito, na nagpapakita ng walang init sa kanyang pagpapahayag. Sige, tapos na ang labanan. Lahat kayo ay walang negosyo na manatili dito. Bumalik sa universo ng tao, utos ni James, na nag-sign para umalis sila. Ang mga miyembro ng lahi ng tao ay tumalikod sa kanilang pansin kay James. Hindi nila ginawaran ang kabutihan kay Saint Zuri dahil nais niyang pakasalan ang kanilang ina. Wyatt Dalibor, sigaw ni James nang makita niya si Wyatt sa malayo. Inilaan ni Wyatt na umalis, ngunit lumitaw siya sa harap ni James nang marinig niya ang huling tawag. Ngumiti si James at sinabing, ngayon na mayroon tayong lahat ng 3 mga ilaw sa Endlos, dapat ba tayong makahanap ng isang lugar upang pag-aralan ang totoong pamamaraan ng sining ng Herstellan? Tumingin si Wyatt kay James. Wala pa rin siyang klon ng sekta ng Herstellan. Ang mga ilaw ng Endlos ay mga kayamanan na naglalaman ng panghuli misteryo ng universo, at hindi niya maibabahagi ang mga ito. Kalmado niyang sinabi, ang ilaw ng Endlos ay hindi dapat mahulog sa mga kamay ng mga may masasamang hangarin.
Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5063. Pagkatapos na nagsasalita, tiningnan ni Wyatt si Hetsema at sinabing, dahil naging alagad ka ni Haring Marcia, tumuon sa iyong paglilinang. Sa mga salitang iyon, nawala siya sa karamihan. Ang iba pang mga powerhouse ay pinigilan mula sa paglapit kay Haring Marcy Ice at pinili na obserbahan mula sa malayo. Saint Zuriel, ano ang dapat nating gawin? Tiningnan ni Haring Marcy Ice si James at tinanong, dapat ba nating palayain o dalhin siya sa sekta ng Orstellen? Namula si James, napunit sa pagitan ng pagbubunyag ng kanyang tunay na pagkakakilanlan at hinahanap ang opinyon ni Haring Marcy Ice, dahil ipinangako niya sa kanya. Hindi, agad na naintindihan ni Haring Marcy Ice ang kanyang hangarin at tumanggi. Bakit? Nagtaka si James. Pero lang sa kasiyahan, sagot ni Haring Marcy Ice ng may ngiti. Sige, ikaw ay walang awa, hindi na pinindot ni James at lumingon kay Thea, na nagsasabing, maaari kang bumalik sa universo ng tao, ngunit inaasahan kong makita ka sa Orstellen Convention. Magkakaroon ako ng sorpresa para sa iyo noon. Naririnig ito, tiningnan ni Thea si James, nakakagulat. Ang dahilan na nais kong dalhin ka sa sekta ng Orstellen ay pangunahin para makilala mo siya. Dahil hindi mo ako susundan doon, ang iyong tanging pagpipilian ay ang lumahok sa Orstellen Convention. James, talaga, ang kaguluhan ni Thea ay lumakas. Ves, nasa sekta ba siya ng Orstellen? Ahem, mahinang nilinis ni Haring Marcy Ice ang kanyang lalamunan. Pinigilan ni James na magpatuloy sa paksa. Sa pamamagitan ng isang walang magawa na ekspresyon, tiningnan niya si Haring Marcy Ice at sinabing, sige, umalis tayo. Sumama ka sa iyo. Nagpasya si Thea na sundin ang mga ito sa sekta ng Orstellen matapos malaman ang tungkol sa kinaroroonan ni James. Matagal na siyang nakasama nila, at hindi nila binigyan siya ng anumang problema, kaya wala siyang gaanong pag-aalala. Tiningnan ni Thea si Jacopo at ang iba pa, pagkatapos ay sinabi, sumama din. Okay, si Jacopo at ang natitira ay tumanggo ng magalang. Ngumiti si Haring Marcy Ice at pagkatapos ay lumakad palayo. Tumungo sila patungo sa distrito ng Presta. Ang labanan ay nagtapos sa isang draw, ngunit ang epekto nito ay napakalalim na naapektuhan nito ang lahat ng 10 distrito. Ang labanan ay naging isang malawak na nailipat na kwento, kahit na kumita ng isang lugar sa kasaysayan bilang isa sa mga pinakakamanghamanghang mga laban sa lahat ng oras. Si King Marcy Ice at iba pa ay bumalik sa Teuma Village. Ang Teuma Village ay tumigil na umiiral dahil hindi na itinago ng mga taga-baryo ang kanilang mga pagkakakilanlan o nabuhay sa pag-iisa. Sa halip, pinili nilang ipahayag ang kanilang presensya sa mundo. Ang nayon ay pinalitan ng sekta ng Orstellen. Hindi maaaring maglaman si James ng kanyang kaguluhan habang papalapit sila sa sekta ng Orstellen. Siya ay sabik na inaasahan ang reaksyon ni Thea nang makita niya ito ng personal. Habang papalapit sila sa sekta, sinabi ni Haring Marcy Ice, lahat, mangyaring tandaan na ang Orstellen Convention ay hindi pa nagsimula, kaya hindi namin makapasok sa sekta ng Orstellen. Hanapin natin ang mga tirahan sa isa sa mga kalapit na universo. Haring Marcy Ice, ako, nagsimulang magsalita si James. Ano, bumalik tayo, nagambala si Haring Marcia, hinayla si James, at nawala sila mula sa pagtingin sa mga tao. Sa susunod na sandali, lumitaw sila sa pasukan ng sekta ng Orstellen. Ano ang ginagawa mo? Naghihintay pa rin ako na muling makasama si Thea, sabi ni James. Hindi ito ang tamang oras para doon, mahinahon na sagot ni Haring Marcy Ice. Bakit? Tanong ni James, nakakagulat. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5064. James ay nagtaka kung bakit hindi pa rin papayagan siya ni Haring Marcy Ice na ibunyag ang kanyang tunay na pagkakakilanlan kahit na bumalik sila sa sekta ng Orstellen. Tiningnan ni Haring Marcy Ice si James, na lumitaw, at tinanong, sa iyong pananaw, ano ang itinuturing mong pinakamahalagang aspeto ng paglilinang? Nang walang pag-aatubili, tumugon si James, pangunahing nakasalalay ito sa talento, na sinusundan ng puso ng paglilinang. Sa pamamagitan lamang ng isang hindi nagbabago na puso ng paglilinang ay maaaring sumulong pa sa landas ng paglilinang. Tama, sumang-ayon si Haring Marcy Ice. Mahalaga ang talento,
ngunit ganoon din ang puso ng paglilinang. Ang iyong pagkasabik na muling makasama sa Thea sa sandaling ito ay nagpapahiwatig na ang iyong lakas sa pag-iisip ay maaaring hindi matatag at maaaring medyo walang tiyaga ka. Sa mga salitang ito, pinahihit ni James ang kanyang mga mata at sinabing, hindi ito ang parehong bagay. Pareho ito, same time na sinabi ni Haring Marcy Ice. Sa hangarin ng pagiging perpekto at kadakilaan ng martial path, mahalaga ang lakas ng kaisipan. Hindi ka dapat magmadali kahit anong makatagpo mo, at tila walang tiyaga ka ngayon. Walang tugon si James dito. Huwag kang magmadali, ngumiti si Haring Marcy Ice at sinabi, ang Orstellan sect ay maraming mga halamang gamot. Sa ngayon, dapat kang magpasok ng closed-door meditation. Maaari mong gawin ang anumang nais mo pagkatapos makilahok sa Orstellan Convention. At, binago niya ang paksa, na sinasabi, mag-isip ng mabuti tungkol sa sinabi ko. Gamit nito, pumasok siya sa pasukan ng Orstellan sect, at sumunod si James. Sa pangunahing bulwagan ng sekta ng Orstellan, isang nakatatanda ang nakaupo sa unahan, at maraming mga miyembro ng sekta ng Orstellan ang naruroon. Lahat sila ay dating taga-baryo ng Nayo ng Teuma, ngunit binago nila ang kanilang kasuotan at hindi na lumitaw na simple. Sa halip, pinalabas nila ang isang aura ng transcendence. Sir Cray, lumapit si Haring Marcy Ice gamit ang mga kamay na may mga kamay. Sa kabila ng kanyang mataas na posisyon sa loob ng sekta ng Orstellan, nagpakita siya ng malaking paggalang kapag tinutugunan ang Patriarch. Ang Patriarch ng sekta ng Orstellan, na kinilala rin bilang pinuno ng Nayo ng Teuma Village, ay nagbigay ng tunay na pangalan na Cray Fayed. Sa dating sekta ng Orstellan, hawak niya ang posisyon ng Great Elder. Sa unang pagsalakay ng extraterrestrial demon, marami sa mga powerhouse ng sekta ang namatay. Pagkaraan nito, ang Saintess, na kilala rin bilang Lady Tehila, ay nagbalik sa langit at umalis, iniwan si Cray na sakupin ang papel ng Patriarch. Paano napunta ang mga bagay? Tanong ni Cray. Sumagot si Haring Marcy Ice, tapos na ito. Ang mga paanyaya ay ipinadala, at ngayon alam ng 10 distrito ang tungkol sa Orstellan Convention. Napakaganda, tumango si Cray. Ipinagpatuloy ni Haring Marcy Ice, sa buong paglalakbay na ito, napatunayan ang tunay na pagkakakilanlan ni James. Tunay na siya ang human James. Ang kanyang kaluluwa ay ganap na pinagsama sa pisikal na katawan na nabuo ng bato ng Coloretua. Ang kanyang lakas ay umabot sa pinnacle ng ranggo ng Chaos Omnia. Isang hakbang lamang ang layo mula sa ranggo ng Chaos Esensya. Sa loob ng aming sekta, nagtataglay kami ng maraming mga halamang Empyrean na maaaring makatulong sa kanya sa pag-abot sa ranggo ng kaguluhan sa kaguluhan. Tumango si Cray. Maaari mong hawakan ang mga bagay na ito. Bukod dito, siya na ang aming sekta na si Saint Zuriel. Nakatayo man siya o hindi sa convention, karapat-dapat siyang ubusin ang mga halamang Empyrean ng sekta. Nagbigay si Haring Marcy Ice ng isang maikling account ng paglalakbay sa Endlos, habang hindi sinamahan siya ni James sa pangunahing bulwagan. Sa sandaling iyon, nanirahan si James sa isang espiritual na bundok sa loob ng sekta ng Orstellan. Nakaupo sa isang malaking bato sa gilid ng bangin ng bundok, naramdaman niya ang isang banayad na simoy ng kanyang mahabang buhok, paminsan-minsan ay nakakubli sa kanyang pananaw. Pinag-isipan niya ang mga salitang sinasalita ni Haring Marcy Ice, na nagtatanong kung siya ay tunay na walang tiyaga at hindi makinta ang kanyang isip. Ano ang iniisip mo? Lumitaw si Haring Marcy Ice at umupo sa tabi niya. Wala, sinaksak ni James ang kanyang mga iniisip. Ngumiti si Haring Marcy Ice at sinabing, ang espiritual na bundok na ito ay dating tirahan ng Saintess. Pamilyar ka sa kanya. Pinino niya ang bato ng Coloretua upang maibalik ang langit, at kilala siya bilang Lady Tehila. Bahagyang nagulat si James. Hindi niya alam na ang espiritual na bundok na ito ay dating tirahan ng Lady Tehila. Ang espiritual na bundok na ito ay may halamang hardin na may maraming bihirang mga halamang gamot. Dapat kang pumunta at pumili ng ilan para sa iyong paglilinang. Kapag naabot mo ang ika-14 na ranggo ng landas ng Marcy Ice, tuturuan kita ng pinakamataas na ranggo ng banal na martial art na taglay ko, na kilala bilang martial funter. Martial, tulad ng sa martial arts, sabi ni Haring Marcy Ice. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling.
Kabanata 5065. Katahimikan, tulad ng sa mental fortitude, nilinaw ni Haring Marcy Ice. Noong nakaraan, ako ay masyadong walang tiyaga, na patuloy na pinipigilan ang aking pag-unlad patungo sa pagmaster ng pinnacle ng banal na martial art. Ito ay hindi hanggang sa ako ay natalo ni Jiraiya at gumugol ng hindi mabilang na mga iyan sa likurang bundok na tunay kong naintindihan ito. Inaasahan kong malaya ka mula sa pag-alagala sa napakaraming mga path na nakakumbinsi. Malalaman mo ang lahat ng ito kapag tunay na kinamumuhian mo ang banal na martial art. Tumayo si Haring Marcia at tinapik si James sa balikat, na nagsasabing, ang paglilinang ay isang walang katapusang paglalakbay. Higit pa sa ranggo ng pagkumpleto ng kaguluhan ay namamalagi ang pinakamataas na ranggo. Ang landas ng Marcy Ice sa loob ng banal na martial art na itinatag ko ay umaabot lamang sa ranggo ng kaguluhan sa pagkumpleto. Sa aking pagtatansya, kung makamit mo ang 16 na ranggo ng landas ng Marcy Ice, dapat itong maging naaayon sa pinakamataas na ranggo. Mayroon akong mahusay na mga inaasahan para sa iyo. Inaasahan kong malalampasan mo ang aking mga nagawa. Sa pamamagitan ng mga paghihiwalay na salita na ito, nawala si Haring Marcy Ice mula sa pagtingin ni James. Ang pinakamataas na ranggo, tumingin si James sa malalayong bundok at ilog. Ang mas mataas na base ng paglilinang, mas maraming kaalaman, mas malalim ang mga hiwaga ng mundo. Minsan ay naniniwala siya na ang mga tao sa mundo ang nag-iisang anyo ng buhay. Pagkatapos, natanggap niya ang pagkakaroon ng isang solong universo. Kasunod nito, 12 universo ang nagbukas. Kalaunan, lumitaw ang madilim na mundo, na sinundan ng mas malaking larangan. Gayunpaman, naintindihan niya ngayon na ang mas malaking larangan ay isang solong distrito lamang sa marami. Ngayon, mayroong 10 distrito ng Endlos. Gayunpaman, hindi sila kumakatawan sa totoong mga hangganan ng cosmos. Higit pa sa kanila ay naglalagay ng isang malawak na madilim na mundo, at lampas sa madilim na mundo, kahit na mas mabibigat na mga demonyong extraterrestrial. Ang mga powerhouse tulad ng Lady Tehila at Emperor Raya ay nakipagsapalaran sa mga mundo kung saan naninirahan ang mga extraterrestrial demonyo. Si James ay gaganapin ang isang malakas na paniniwala na, maaga o huli, susundin din niya ang kanilang mga yapot at galugarin ang mga larangan na lampas sa Endlos sa isang mas malawak na mundo. Phew! Humugat siya ng malalim na paghinga at tinanggal ang kanyang isipan ng mga abala, na tumigil sa pagtira sa teya o panlabas na mga alalahanin. Nakatayo, naramdaman niya ang pagkakaroon ng hardin ng halamang gamot at nagpatuloy dito, na nagtitipon ng mga halamang Empyrean. Kasunod nito, lumakad siya patungo sa likurang bundok. Nagkaroon ng isang nakahiwalay na manor sa likurang bundok. Dumating si James sa harap nito, itinulak buksan ang gate, at pumasok sa patio. Sa patio, maraming mga mahiwagang puno ang nakatanim, at nakaposisyon si Aswing sa malapit. Sa isang kalagayan, lumitaw si James upang makita ang isang purong puso na nakaupo sa swing, ang kanyang pagtawa ay nagkakasundo sa banayad na pag-swaying. Matapos ang isang maikling sandali ng pagtataka, nagpatuloy siya sa bahay sa harap ng manor. Itinulak niya buksan ang pinto. Maluwang ang silid, wala sa anumang mga kasangkapan, na may isang malalakas na parang. Kahit na ang silid na ito ay hindi pa panyanahanan ng mga nabubuhay na nilalang sa loob ng maraming taon, nanatili itong hindi nasasaktan. Naglakad si James, nanirahan sa isang posisyon ng lotus sa parang, at pagkatapos ay inalis ang kanyang kamay upang magtatag ng isang pagbuo ng oras sa paligid ng patio. Gayunman, hindi siya nagmadali upang makuha ang mga halamang gamot ng Empyrean para sa paglilinang, at hindi rin siya nagmadali upang umakyat sa ranggo ng Chaos Esensya, mapahusay ang kanyang kapangyarihan ng dugo, o makamit ang 14 na ranggo ng landas ng Marcy Ice. Sinasalamin niya ang kanyang buhay, mula sa apoy hanggang sa paglalakbay na ito. Ang lahat ng kanyang mga nakaraang karanasan ay lumulutang sa kanyang isipan, at maraming mga tao na gaganapin niya sa kanyang mga alaala sa loob ng mahabang panahon ay lumitaw din sa kanyang mga paggunita. Ang paggunita sa nakaraan ay nadama tulad ng pag-alis ng buhay ng isang tao, na nararanasan muli ito. Sa sandaling ito ay sinimulan ni James na maunawaan ang kahulugan ng mga salita ni Haring Marcy Ice. Nagsimula siyang lumapit sa threshold ng martial katahimikan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5066.
Sumasalamin sa kanyang sariling buhay, ang lakas ng isip ni James ay bumuti muli. Nilapitan na niya ang threshold na binanggit ni Haring Marcy Ice, ngunit tunay na nakamit ang antas ng lakas ng kaisipan ni Haring Marcy Ice ay hihilingin ng mas maraming oras at pagsisikap. Susunod, sinimulan ni James na ilayo ang kanyang sarili para sa paglilinang. Sinimulan niya ang pagsipsip ng mga halamang Empyrean upang mapahusay ang kanyang lakas, kaharian, at kapangyarihan ng bloodline. Sa buong panahong ito, nanatiling maingat siya sa kanyang mga iniisip. Sa kanyang mga saloobin, ang tanawin ng labanan ni Haring Marcy Ice kasama si Taran ay patuloy na nag-replay. Ang labanan na ito ay nagsilbi bilang isang malalim na mapagkukunan ng inspirasyon para sa kanya. Ang oras ay lumipad, at pagkatapos ng pagsipsip ng isang malaking dami ng mga halamang gamot ng Empyrean, ang lupain ni James ay sumulong sa ranggo ng kaguluhan sa kaguluhan, at ang kanyang linya ng dugo ay sumailalim sa pagpapabuti. Ang pagsaksi sa labanan sa pagitan nina Haring Marcy Ice at Taran ay nagbigay sa kanya ng malalim na pananaw. Matapos mapabuti ang kanyang bloodline, madali niyang naintindihan ang landas ng omniscience, na siyang 14 na ranggo ng landas ng Marcy Ice. Ngayon, nakamit niya ang 14 na ranggo ng landas ng Marcy Ice, at ang kanyang lupain ay umabot sa ranggo ng Chaos Esensya. Ang kanyang pisikal na katawan ay nakamit ang lakas ng ranggo ng pagkumpleto ng kaguluhan, at ang kanyang kaluluwa ay umabot sa parehong ranggo. Ang panahong ito ng pag-iisa ay makabuluhang pinahusay ang kanyang lakas ng madali. Gayunpaman, hindi siya lumitaw mula sa kanyang pag-iisa kaagad. Sa itaas ng kanyang ulo, ang isang mahiwagang porma sayon ay naging materialized. Ito ay kakaibang disenyo, na nagtatampok ng isang figure ng phantom na nakaupo sa isang posisyon ng lotus sa itaas nito. Sa ilalim ng porma sayon, isa pang phantom ang nakaupo sa posisyon ng lotus, at ang mga phantoms na ito ay lumipat pataas at pababa. Habang ang sentral na porma sayon ay nakolekta ng maraming mga inskripsyon ng misteryo, tila hindi gumagalaw ngunit, sa katunayan, sumasailalim sa hindi mabilang na mga pagbabago sa bawat segundo. Ang pormasyong ito ay isang pagsasanib ng hindi mabilang na pirma ng martial art na kasanayan na pinagkadalubhasaan ni James sa paglipas ng panahon, pati na rin ang isang pagsasama-sama ng maraming mga inskripsyon ng enigmatic. Sa sandaling ito, ang pagbuo ay nagsimulang paikutin, at sa pagliko nito, ang mga inskripsyon dito ay patuloy na nagbago. Sa isang kalagayan, lumitaw ang pagbuo upang mapalawak ng isang bilog. Pinagsasama sila ni James, na pagmasdan ang labanan ni Haring Marcy Ice kay Taran at nakakuha ng malalim na pananaw, sinikap niyang pagsamahin ang lahat ng kanyang mga kasanayan sa lagda ng supernatural. Habang nag-eksperimento siya, ang pagbuo ay nagsimulang manginig at sumailalim sa mga makabuluhang pagbabago. Ang aura ng mga numero ng phantom sa itaas at sa ibaba ng pagbuo ay biglang tumindi. Tila nakakakuha sila ng isang antas ng sangkap, at ang isang tao ay maaaring malabong na makilala ang mga inskripsyon na kumukuha ng isang pisikal na anyo. Nabuo ba ang figure ng phantom mula sa mga inskripsyon? Nadama ni James ang isang sandali ng pagtataka habang naramdaman niya ang mga pagbabago sa mga numero. Sa una, lumitaw sila ng ethereal at hindi totoo, ngunit ngayon, maaari niyang makilala ang ilan sa mga linya ng inskripsyon sa loob nila. Gayunpaman, matapos na pag-isipan ng malalim ang tanong na ito, hindi niya ito maisip. Nang maglaon, pinili niya na huwag tumira pa rito at ikalat ang mga numero na may pag-iisip. Tumayo siya mula sa parang, inunat ang kanyang mga kalamnan, at nagsuot ng isang nasiyahan ng ngiti sa kanyang mukha. Ang paglalakbay na ito sa Endlos ay nagdala sa kanya ng maraming mga nakuha, at ang kanyang lakas ay makabuluhang napabuti sa panahong ito ng pag-iisa. Isa na lang siyang lupain na malayo sa pag-abot sa pinakatanyag ng ranggo ng Chaos Comprehension. Siya ngayon ay nagmamay-ari ng pinakamalakas na lagda martial arts skill sa Endlos. Sa mga tuntunin ng lakas, madali siyang magranggo sa tuktok na 3 sa loob ng 10 distrito ng Endlos, kasama lamang sina Haring Marcy Ice at Taran na potensyal na lumampas sa kanya. Ang iba pang mga powerhouse sa ranggo ng Chaos Complete ay walang tugma para sa kanya, kahit na hindi pa siya pumasok sa kaharian na iyon. Si James ay nasa mabuting kalagayan. Itinapon niya ang pagbuo ng oras sa lugar na ito, binuksan ang pintuan, at naglakad palabas ng silid. Tila gumawa ka ng mahusay na pag-unlad, isang boses ang umusbong sa sandaling lumabas si James, at kaagad,
lumitaw ang isang tao. Siya ay walang iba kundi si Haring Marcy Ice. Si Haring Marcy Ice ay nagbihis ng isang puting balabal, ang kanyang balbas ay naahit, at ang kanyang mahabang buhok ay maingat na ikakasal. Mukha siyang kabataan at marangal. Haring Marcy Ice, binati siya ni James ng isang ngiti. Hindi ito masama. Pumasok ako sa ranggo ng Chaos Esensya at naabot ang 14 na ranggo ng landas ng Marcy Ice. Ngayon, maaari mo ba akong bigyan ng gabay sa banal na martial art? Si James ay palaging sabik na malaman ang banal na martial art, ngunit ang mga kinakailangan sa paglilinang nito ay napakataas, at ang mga naabot lamang ang 14 na ranggo ng landas ng Marcy Ice ay tunay na maunawaan ito. Oo naman, pumayag si Haring Marcy Ice sa kahilingan ni James. Sundan mo ako, idinagdag niya bago mawala mula sa kanyang pwesto. Sinundan ni James ang suit, at sa susunod na sandali, natagpuan nila ang kanilang mga sarili sa endless na walang bisa, na wala sa anumang mga universo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5067. King na si Marcy Ice ay tumayo sa endless na walang bisa gamit ang kanyang mga kamay na nakatiklop sa likuran ng kanyang likuran, habang pinapanood siya ni James. Nais nitong subukan ang iyong lakas, sabi ni Haring Marcy Ice nang may ngiti. Sa isang iglap, lumipat siya sa harap ni James at nagtapon ng isang suntok. Bagaman hindi ginamit ni Haring Marcy Ice ang Blithe Omniscience, ang kanyang bilis ay nanatiling kapansin-pansin. Gayunpaman, kahit na sa hindi kapani-paniwalang bilis na ito, naramdaman ni James ang kanyang mga paggalaw at mabilis na itinaas ang kanyang kamay upang harangan. Boom! Ang banggaan ng dalawang puwersa ay nakabuo ng pagsabog sa walang bisa. Gayunpaman, ang kasunod ng kanilang labanan ay hindi kumalat dahil kapwa sina Haring Marcy Ice at James ay nagpapagana ng tumpak na kontrol sa kanilang mga kapangyarihan, na pinipigilan ang mga ito na sumisikat sa labas at, sa halip, ang bawat isa ay nagdadala ng buong lakas ng kanilang sariling lakas. Patuloy na itinapon ni Haring Marcy Ice ang mabilis na mga suntok, at mabait si James. Sa endless walang bisa, ang kanilang mga kamao at paa ay nag-clash. Hindi mahalaga kung gaano kabilis ang pag-atake ni Haring Marcy Ice, tinutukoy ni James ang bawat welga ng mahinahon. Mabuti, bulalas ni King Marcy Ice at agad na umakyat sa 15 ranggo ng landas ng Marcy Ice. Hindi nag-atubiling si James. Sinundan niya ang suit, naabot ang 14 na ranggo ng landas ng Marcy Ice. Ang isang ranggo na pagkakaiba sa kanilang pag-unawa sa landas ng Marcy Ice ay nagresulta sa mga makabuluhang pagkakaiba sa bilis, lakas, at reflexes. Bago pumasok si Haring Marcy Ice sa 15 ranggo ng landas ng Marcy Ice, madaling ipagtanggol ni James laban sa kanyang pag-atake. Ngayon, nagpupumilit siyang panatilihin at mabilis na natagpuan ang kanyang sarili sa isang kawalan, na kumukuha ng mga hit sa kanyang katawan. Sa ilang sandali, nasugatan si James. King Marcy Ice, sinasamantala mo ako. Ako ay nasa 14 na ranggo ng landas ng Marcy Ice, at kasama mo ako sa 15 ranggo, reklamo ni James. Hindi binibigyang pansin ni Haring Marcy Ice ang kanyang protesta. Sa susunod na instant, lumitaw siya sa likuran ni James, na hindi maaaring gumanti sa oras at diretsyo na sinaktan. Ang martial path ay hinihiling ng isang mataas na antas ng lakas ng kaisipan, lalo na sa labanan. Ang mas nakatuon ka, mas malaki ang iyong kakayahang mailabas ang totoong kapangyarihan nito. Ang pagsasanib ng katawan at kaluluwa ay nagreresulta sa pinataas na mga reflexes, pangunawa, at liksi, kung saan ang isang solong paglipat ay maaaring makaapekto sa iyong buong katawan. Kunin ang suntok na ito, halimbawa. Isang nagwawasak na suntok na nakarating kay James. Crack! Agad na nabasag ang mga buto ni James. Sa kabila ng kanyang katawan na binubuo ng bato ng koloretsura, nakilala sa walang kapares na pisikal na pagiging matatag, hindi ito makatiis sa pag-atake ni Haring Marcy Ice. Ano ang maaaring lumitaw bilang isang simpleng suntok na talagang tumatawag sa kapangyarihan ng iyong buong katawan, na nakatuon ito sa isang solong punto at ilabas ito sa isang instant. Sa core nito, ang martial path ay tungkol sa pagtuklas na ang focal point, mastering ang sining ng paggamit ng iyong sariling lakas, at pag-compress nito upang mailabas ito sa isang sandali, patuloy na ipinaliwanag ni Haring Marcy Ice habang naghahatid siya ng mga suntok.
Ipinapaliwanag niya ang pangunahing kaalaman na kahit isang ordinaryong tao na walang tunay na paglilinang ng enerhiya ay maaaring magamit upang i-unlock ang hindi kapani-paniwala na lakas kapag nagsasagawa ng pangunahing pamamaraan. Tinakpan niya ang lahat, mula sa mga pangunahing kaalaman hanggang sa pagkontrol sa linya ng dugo, paggamit ng lakas ng katawan, at mastering soul power. Ang kanyang mga paliwanag ay detalyado, at nagtapos siya sa pinnacle ng martial path. Ang salitang banal, sa banal na martial art ay kumakatawan sa panghuli sa martial path. I am ang sagisag ng langit, at ang kapangyarihan ng banal ay higit sa lahat ng iba pang mga puwersa. Ito ang pagtatapos ng katawan, bloodline, at kapangyarihan ng kaluluwa, isang pagsasanib ng bilis ng reaksyon, liksi, at pananaw. Ito ang pangwakas na kapangyarihan na lumilitaw mula sa iyong kalaliman. Ito ay tiwala sa sarili na bumababa ng mas mataas kaysa sa langit. Sa sandaling iyon, ang iyong espiritu ng pakikipaglaban ay bumagsak, at labanan ka laban sa langit, sa lupa, at lahat ng nasa pagitan. Ito ang zenith ng banal na martial art. Sa kabila ng maliwanag na pagiging simple nito, ito ay natatanging mapaghamong. Hinihiling nito ang malalim na pagmumuni-muni at masusing pag-aaral. Ito ay tumagal sa akin ng hindi mabilang na edad upang maabot ang pinnacle na ito. Panipi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5068. Ang martial path ay hindi kasangkot sa mahiwaga at arcane runes. Sa halip, ang mga inskripsyon at mga patakaran na nagmula sa kalangitan at lupa. Ang mga panuntunang inskripsyon sa loob ng mga ito ay naglalaman ng hindi kapani-paniwalang kapangyarihan. Sa kabilang banda, ang kapangyarihan ng martial path ay nagmula sa sarili. Matapos linangin ito, maaaring ma-maximize ng isang tao ang kanilang kapangyarihan kapag ginamit ang mga patakaran sa inskripsyon. Maraming mga landas sa loob ng kalangitan at ang lupa ay hindi maipahayag sa mga salita. Maaari lamang silang maunawaan sa pamamagitan ng intuition. Gayunpaman, ang martial path ay maaaring may parating at medyo prangka. Gayunpaman, ang pag-unawa sa pagiging simple na ito ay mahirap na maabot ang mga bituin. Ipinaliwanag ni Haring Marcy Ice ng mahusay na detalye, na ibinabahagi ang lahat ng kaalaman na naipon niya sa buong buhay niya. Sa endless walang bisa, tumayo si James sa tapat niya. Ngumiti siya at sinabing, iyon lang ang maituturo ko sa iyo. Tandaan lamang, ang iyong sariling kapangyarihan ay hindi dapat maging mas mahina kaysa sa kapangyarihan ng langit at lupa. Hinawakan ni James ang kanyang mga kamay at ipinahayag ang kanyang pasasalamat, na nagsasabing, salamat sa iyong gabay. Naglakad si Haring Marcy Ice, pinalusot ang kanyang braso sa balikat ni James, at sinabing, balik tayo ngayon. Pareho silang mabilis na iniwan ang endless na walang bisa at muling napakita sa sekta ng Orstellan. Sa sandaling ito, mayroon pa ring dalawang panahon na naiwan hanggang sa Orstellan Convention. Nagpasya si James na manatiling pansamantalang sa sekta. Sa kanyang base ng paglilinang ngayon sa rurok nito, ang pagsira sa susunod na kaharian ay magiging napakahirap, na nangangailangan ng mga taon ng akumulasyon. Ang kanyang kasalukuyang focus ay sa pag-angat ng kanyang lakas sa pag-iisip. Kahit na naabot ni Haring Marcy Ice ang 14 na ranggo ng landas ng Marcy Ice, hindi niya perpektong makontrol ang pinakamataas na kapangyarihan ng banal na martial art. Kailangang baligtarin niya ang daloy ng kanyang mga meridian at bloodline, manhid ang kanyang utak na bahagyang mailabas ang buong potensyal nito, at magamit ang pinakamalakas na kapangyarihan sa loob ng kanyang katawan. Ayon kay Haring Marcy Ice, ang mundong-mundo ang pinakamagandang lugar upang linangin ang lakas ng kaisipan. Sa makatuwid, pinayuhan niya si James na gastusin ang 2 yugto na ito na ginalugad ang mundong-mundo at nakakakuha ng mga karanasan. Kung ganap na maunawaan ni James ang banal na martial art sa ika-14 na ranggo ng Marcy Ice Path, lalampas niya si Haring Marcy Ice. Sa likurang mga bundok, nakaupo si James sa isang posisyon ng lotus sa isang bato. Ang isang banayad na simoy ng simoy ay naglagay ng kanyang mahabang buhok, na may ilang mga strands na nakakubli sa kanyang paningin, na lumilikha ng isang bahagyang malabong na paningin. Paggalugad ng mundane world upang linangin ang aking lakas sa pag-iisip. Mahinang bamulong si James. Di nagtagal, ang iba't ibang mga hibla ng enerhiya ores ay nagsimulang magkakaiba sa loob ng kanyang katawan,
at pinagsama nila ang iba't ibang mga lugar sa buong 10 distrito ng Endlos. Ang bawat aura ay muling nagkatawang tao, na nagreresulta sa paglikha ng mga bagong buhay na nilalang, maging ang mga tao, halaman, hayop o kahit na makapangyarihang mga hayop. Ang mga nabubuhay na nilalang na ito ay kinuha sa iba't ibang anyo. Ang mga saloobin ni James ay magkakaiba, at hindi mabilang sa kanyang mga pagkakatawang tao na isinama sa iba't ibang mga lugar sa loob ng 10 distrito ng Endlos. Nagsimula silang makaranas ng iba't ibang mga habang buhay, sumailalim sa mga pagsubok, at hone ang kanilang sarili sa mundong mundo. Ang bawat pagkakatawang tao ay walang kalooban nito hanggang sa mamatay ito, sa puntong ito ay ibabahagi nito ang mga karanasan at pananaw kay James. 2 panahon ang lumipas sa isang mata, at si James ay nanatiling nakaupo sa isang posisyon ng lotus sa bato sa likurang mga bundok, hindi gumagalaw tulad ng isang eskultura ng bato. Sa mga panahong ito, ang kanyang pagkakatawang tao ay patuloy na pinarangalan ang kanilang sarili sa mundong mundo, na nakakaranas ng iba't ibang mga paghihirap at pagkakaroon ng karunungan. Sa oras, unti-unting natagpuan niya ang pag-aliw at pagtanggap sa harap ng maraming mga hamon sa buhay. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5069. James' mental fortitude ay hindi sinasadya na nagpapabuti. Pagkalipas ng 2 panahon, nakarating na siya sa martial na katahimikan tulad ng nabanggit ni Haring Marcy Ice. Ang kanyang puso ay kalmado, bilang matahimik bilang isang malinaw na kalangitan at pa rin bilang isang tahimik na dagat. Sa sandaling iyon, isang napakalawak na kapangyarihan ang sumulong sa loob niya habang siya ay tumayo. Ang kapangyarihang ito ay nagmula sa kanyang pisikal na katawan, bloodline, kaluluwa, at bawat pulgada ng kanyang pagkatao, kabilang ang isang mahiwagang puwersa sa loob ng kanyang puso. Bulong ni James, ang pinakamataas na lupain ng banal na martial art, ang lakas ng puso. Ang mga powerhouse ng sekta ay nagtitipon sa pangunahing bulwagan ng sekta ng Orstellan. Pinag-uusapan nila ang paparating na Orstellan Convention. Sa sandaling ito, ang kanilang kolektibong titig ay naayos sa isang malayong espiritual na bundok. Maging si Haring Marcy Ice sa pangunahing bulwagan ay hindi maaaring maglaman ng kanyang paghanga sa sinabi niya, naabot niya ang pinakamataas na lupain ng banal na martial arts sa loob lamang ng 2 panahon. Ano ang isang kakilakilabot na aura? Si James ay may malaking potensyal. Ang iba pang mga powerhouse sa pangunahing bulwagan ay nag-chime, lahat ay namangha ng aura James ipinakita. Ang mga powerhouse ng sekta ng Orstellan ay hindi lamang humanga sa aura ni James kundi pati na rin sa kanyang pambihirang lakas. Samantala, nanatili si James sa likuran ng espiritual na bundok, isang malabong ngiti na humahawak sa kanyang mga labi habang naramdaman niya ang malalim na lakas sa loob niya. Tinanggal niya ang kanyang aura at lakas, na hindi nakikilala ang kanyang sarili, na lumilitaw tulad ng isang ordinaryong tao. Sa sandaling ito, isang tao ang tahimik na lumitaw. Haha, magaling, pinuri ni Haring Marcy Ice nang tumawa. Kamangha-mangha ka, sa loob lamang ng 2 panahon, tinapakan mo ang landas na aking nilakad sa aking mahabang taon. Marahil maaari mo ring hintayin ang 16 na ranggo ng landas ng Marcy Ice. Ngumiti si James at sumagot, lahat ito ay salamat sa iyong mga turo. Sapat na sa pag-aalis ng sarili, tugon ni Haring Marcy Ice. Kahit na nakarating ka na lamang sa 14 na ranggo ng Marcy Ice Path at ang Chaos Essentia ranggo, baka hindi ako ang iyong tugma sa isang tunay na labanan sa buhay. Si Haring Marcy Ice ay nagtataglay ng ilang pananaw sa tunay na lakas ni James. Si James ay pinagkadalubhasaan ang maraming mga kasanayan sa martial art, kabilang ang 10 beses na mga realms na transcendent na si Sutra ni Emperor Raya at ang mga pormasyong nakakainis, bilang karagdagan sa kanyang kasalukuyang malalim na pag-unawa sa martial path. Sa isang tunay na labanan sa buhay, maaari niyang makita ang kanyang sarili na hindi na outmatched ni James. Malapit na ang paglaki ko sa zenith nito. Ang aking kapangyarihan ay hindi malamang na madagdagan pa maliban kung maabot ko ang pinakamataas na ranggo. Samantala, mayroon ka pa ring silid para sa paglaki. Ang iyong base ng paglilinang ay hindi pa nakarating sa rurok nito. Ang pagkamit ng 15 ranggo ng Marcy Ice Path at ang Chaos Complete ranggo ay magbibigay sa iyo ng isa pang pagpapalakas sa kapangyarihan. Sa parehong kaharian, maaari mo rin akong malampasan. Ang mga salita ni Haring Marcy Ice ay hindi lamang isang pagmamalabas.
Si James ay simpleng tumugon ng may ngiti. Si King Marcy Ice ay nanirahan sa isang kalapit na bato at tinanong, ano ang iyong plano para sa hinaharap? Plano. Umupo si James at pinag-isipan sandali bago sumagot, wala akong mga plano. Manatili lang ako sa Endlos upang maghintay para sa pagsalakay ng extraterrestrial demon. Matapos makitungo dito, sa palagay ko susundan ko ang mga yapot ng Lady Tehila at Emperor Raya at pakikipagsapalaran na lampas sa Endlos upang makita kung ano ang namamalagi doon. Nais na sumali sa iyo pagdating ng oras, ngumiti si Haring Marcy Ice at sinabing, gusto ko rin itong makita. Sa Endlos na ito, dapat kong lumikha ng 16 na ranggo ng landas ng Marcy Ice at ipasok ang ranggo ng soberanya. Maaaring maging mahirap, at marahil ang tanging pagkakataon ay nasa kabila ng Endlos. Sige, tumango si James. Sa pamamagitan ng isang simpleng pangungusap, pareho silang nakarating sa isang magkakaisang kasunduan. Kapag nakitungo sila sa extraterrestrial demon, ang kanilang susunod na hakbang ay upang magsimula sa isang paglalakbay upang maghanap ng higit na mga larangan ng paglilinang na lampas sa Endlos. Maaari mo nang makilala ngayon, sabi ni Haring Marcy Ice. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5070. King Marcy Ice ay dati nang pumihil kay James na matugunan ang Thea lalo na upang linangin ang kanyang lakas sa pag-iisip. Kapag ang isang tao ay nagnanais ng isang bagay, ang kanilang isip ay nagpupumilit na makamit ang katahimikan. Ang mga pagnanasa ay dumating sa iba't ibang anyo. Kapag nakatagpo ng mga pamilyar na kaibigan, ang pagnanais na makita ang mga ito ay lumitaw, lalo na sa sariling pamilya at malapit na kaibigan, na maaaring humantong sa malakas na pagnanasa. Ngayon, nakamit ni James ang katahimikan ng martial, na umaabot sa pinnacle ng martial path at mastering heart power. Sa yugtong ito, sa wakas ay pinayagan siyang makilala si Thea. Sige, tumango si James. Sa sandaling iyon, nais niyang makilala si Thea. Bagaman hinihiling ng martial path ang isang mataas na estado ng lakas ng kaisipan, hindi nito kinakailangan ang kompletong pag-abandona ng lahat ng emosyon at kagustuhan. Nawala si James mula sa sekta ng Orstellan sa isang instant. Sa susunod na sandali, lumitaw siya sa espiritual na bundok na pinaninirahan ng mga tao. 2 panahon ang lumipas mula nang simulan ni James ang kanyang pag-iisa, at malapit nang magsimula ang konvensyon ng Orstellan. Ang mga powerhouse mula sa 10 distrito ay nagtipon sa universo kung saan matatagpuan ang sekta ng Orstellan, naghihintay na magsimula ang convention. Gayunpaman, ang Thea at iba pang mga tao ay dumating ng 2 panahon kanina. Natagpuan nila ang isang espiritual na bundok na medyo malapit sa sekta ng Orstellan at pansamantalang naayos doon. Si James ay lumitaw sa labas ng espiritual na bundok, na ipinapalagay pa rin ang pagkakakilanlan ng santo ng sekta ng Orstellan, na may mga plano na sorpresa si Thea. Sino ang nandyan? Sa sandaling lumitaw si James, ang mga alagad na nagbabantay sa espiritual na bundok ay lumapit at hinarang ang kanyang daan. Saint Zuriel. Matapos makakuha ng isang malinaw na pagtingin kay James, natigilan sila, mabilis na humakbang upang malinis ang isang landas para sa kanya. Malumanay na ngumiti si James, gumawa ng isang hakbang pasulong at patungo sa bundok. Maraming mga gusali sa rurok ng bundok, kung saan naninirahan ang mga powerhouse ng lahi ng tao, naghihintay na magsimula ang Orstellan Convention. Agad na nakuha ng hitsura ni James ang pansin ng maraming mga powerhouse ng lahi ng tao. Kabilang sa mga ito, isang tao ang lumapit na may nakangiting-ngiti at sinabing, Saint Zuriel, narito ka. Nasaan si Sir Marcy Ice? Ito ay 2 panahon. Bakit hindi niya ako dinala sa sekta ng Orstellan? Sinulyapan ni James si Hetsema. 2 panahon na ang nakalilipas, siya ay nasa ranggo na walang hanggan na ranggo, ngunit ngayon ay pumasok na siya sa ranggo ng kaguluhan. Ang kanyang lakas ay kahanga-hanga, na ginagawang siya ang pinakamalakas sa mga anak ni James. Samantala, si Jacopo, na siyang Lord of the Human Race at nasiyahan sa Providence ng Human Race, ay naging sakwasi na walang hanggan na ranggo ng 2 panahon na ang nakalilipas. Ang pagtawid mula sa kwasi na walang hanggan na ranggo hanggang sa ranggo ng Chaos ay isang hindi kapani-paniwalang mapaghamong gawa. Si James ay nagsumite ng isang maikling sulyap sa Hetsema at agad na nakakita ng isang bakas ng malevolence na malalim sa loob niya. Itinago niya ito ng maayos.
Kaya, ito na, natanto ni James. Ang pagkakaroon ng nilinang ang pinakamataas na lupain ng Marshall Path at pinagkadalubhasaan ang lakas ng puso, makikita ni James ang maraming bagay. Marahil nang unang nakilala ni Haring Marcy ay si James, sinulyapan na niya ang ilan sa mga hangarin ni James na malalim sa loob ng kanyang puso, na ang dahilan kung bakit hindi niya pinayagan si James na ibunyag ang kanyang pagkakakilanlan. Ito ay ang lahat ng bahagi ng isang plano upang mapigilan siya. Tulad ng para sa malevolence at sama ng loob sa loob ng Hetsema, hindi masyadong nanirahan si James. Pagkatapos ng lahat, si Hetsema ay lumaki sa gitna ng mga tadhana at na-instill sa konsepto ng paghihiganti ni Wyatt mula sa isang batang edad. Sa paglipas ng panahon, ang mga malevolent na damdamin at sama ng loob ay unti-unting mawala. Si King Marcy Ice ay abala sa paghahanda para sa Orstellan Convention at walang oras. Matapos ang convention, maaari mong bisitahin ang sekta ng Orstellan at opisyal na maging isang alagad, mahinahon na sinabi ni James. Sa sandaling ito, maraming iba pang mga powerhouse ng tao ang dumating.